Binabati kita sa kaligtasan ng ina at anak na babae. Isa lang akong pera, isang maliit na baboy, magalit at mamatay. Magsalita! Doctor! Di ba patay na ako? Lindsay, namatay ka sa pag-save ng isang tao, kaya binigyan ka namin ng pagkakataon na ipanganak na muli. Paghihimagsik! Hanggang di matagumpay mong baguhin ang kapalaran ng masamang babaeng karakter sa libro, maaari kang ipanganak na muli at gagantimpalaan ka namin ng 100 milyon yuan. 100 million yuan! Hindi ba mawawala ang second half ng buhay ko? Plot transfer sa progresyo. Ang tunay na heiress na si Lin Xin ay binulag ng freaking heiress na si Lin and Heiress Anne. Fell mula sa sopas palayok at namatay. Lin Enen at Lu Jingping sa wakas ay naging isang pares na may bendisyon ng kanilang pamilya, habang ang peking heiress ay ang tunay na paborito. Ang buong kwento ay kaya klitse. Nagsisimula ang teleportation, mangyaring i-host ng seryoso ang gawain. Kung nabigo ang gawain, ang host ay ganap na mapapawi at B. Ano ang nangyayari dito? Nag-time travel talaga ako. Tuno! Miss, sa wakas nahanap ka na namin. Pinauwi ako ni Master. Miss, Siguro, dinala ko na si Miss dito. Ikaw si Lindsay. Paano ako magkakaroon ng gayong malupit na anak na babae? Anong kahiyan para sa libo-libong mga bituin ng pamilya Lin? Dalhin ang isang tao. mahal, maniwala ka na hindi ako. Ikaw ay naging sanhi ng isang N upang mawala ang parehong mga mata. Ngayon, gamitin ang iyong mga mata upang bumawi. Mama, maniwala ka na hindi ako. Haha. Huwag mo na akong pakialaman. Haha. Actually, hindi naman bulag ang mga mata ko. Ito ay lamang na ikaw ay masyadong nakakainis na ginagawang mas madali para sa akin tanggalin ang ganap. Sapat na magtrabaho ng mabilis. Kapag siya ay patay na, ang pamilya Lin ay magiging iyon na lahat. Oh, mahal. Walang normal na tao dito. Pagsagip ang masamang babae side character na sistema ng gawain ay nagsisimula. Ang isang matanda ay nagsasalita sa iyo. Tingnan kung paano ka kumikilos. Salamat. Nanay, huwag sabihin na, ito ay gumawa ng iyong kapatid na babae mapuot sa iyo kahit nahigit pa. Inciting discord. Kung gayon ay itinuturing bang magalang para sa kanya na hadlangan ang matatanda na gaya niyan. Ang isang Ann at Auntie Lin ay ginagawa din ito para sa iyong sariling kabutihan. Kami ay isang pamilya na pinag-uusapan ang mga bagay. Bakit ikaw ay isang tagalabas na nagpapasok ng iyong mga salita dito? Tahimik ka! Hindi man lang siya engaged man. Engaged tao, isang dalawang timings kumbag. Kung talagang pinakasalan ko siya, papatayin ako ng mga protagonista sa kalaunan. Sa tingin ko si Amy Elu ay may magandang relasyon sa kanyang kapatid na babae. Siguro dapat natin kanselahin ang pakikipag-ugnayan na ito. Walang paraan. Bakit hindi makagalaw ang katawan ko? Ano ang nangyayari? Just ang paggagambala nakita. Pag-diagnose ng sanhi. Maghintay, host. Ang kasal na ito ay isinaayos ng aking lolo. Ang pamilya Lin ay hindi nais nasaktan ang aking lolo. Offend ang Lu pamilya sa halip. Ate, kung mahal mo talaga ako. Tapos aalis na ako. Hindi ko na pahihirapan ang lahat. Hindi mabata ang sakit na ito. Gusto kong isumpa ang patay na Berding sa ana ito. Ito ang iyong tahanan. Sino ang nangangahas na palayasin ka? Huwag kailanman hayaan siyang maparusahan. Huwag maging sanhi ng problema. Kailangan mo siyang pakasalan. Makinig sa ama. Tama! Ano ba talaga ang nangyari ngayon?
Ano ang kumukontrol sa sistema ng aking katawan? Kailangan pa ng karagdagang investigasyon. Mangyaring pansamantalang iwasan ang mga pangunahing karakter. Medyo pagod na ako. Nasaan ang kwarto ko? Unang kwarto sa kanan sa ikalawang palapag. Hindi pinalaki mula pagkabata. Walang bakas ng biyaya ng isang babae. Mas mabuting disiplinahin mo siya ng wasto. Huwag hayaan siyang lumabas at kahiya-hiya ang aming pamilya, Lynn. Nobela. Halika dito. Bakit ka tumanggi na tanggalin ang engagement kanina? Nagbago ka na ba ng isip? Paano iyon, mahal? Mahal lang kita. Ito ay dahil ang matandang lalaki ay tumitingin sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong pakasalan si Lindsay upang makuha ang kanyang pabor. Kapag ako magmana ng pamilya, Lou, kukunin ko na magpakasa sa iyo kaagad, okay? Pagkatapos ay kailangan mong mabilis na alisin ang Lindsay. Ayokong tawaging third part. Huwag mag-alala. Pagkatapos malutas ang bagay, makakahanap kami ng isang paraan upang maalis si Lindsay. Tapos pupunta ako agad. Kahit na ang pagpunta sa banyo ay may mga hindi inaasahang benepisyo. Sino ang naroon? Ano ang mali? Oh, wala. Ano ang eksaktong nangyayari? Natagpuan mo na ba ang dahilan? Ito ang otomatikong pagwawasto ng puwat sa mundo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang nakaraang hindi otorisadong desisyon ng host na putulin ang pakikipag-ugnayan ay nakakaapekto sa balangkas. Kaya ang kamalayan ng mundo ay sa pilitang kinokontrol ang katawan ng host upang itama ang balangkas. Kung ganoon, anong mga gawain ang dapat kong gawin? Makahintayin ko na lang mga tae. Host, huwag kang susuko. Ito si Lu Jingshen, ang tunay na kontrabida ng libro. Ang pandaigdigang kamalayan ay may mas kaunting impluensya sa kanya. Ang pananatiling malapit sa kanya ay maaaring makatulong na maalis ang kontrol ng mundo sa iyo. Lu Jingchen. Lu Jingchen. Binanggit ng aklat na ang lalaking tingga, si Lu Jingting ay isa lamang bastardong anak na lalaki, kaya nangangailangan ng isinaayos na pag-aasawa upang pagsamahin ang kapangyarihan. Ang pangunahing kontrabida, Lu Jingshen, ay ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at ang tunay na master ng pamilya Lu. Ngayon siya ay nasa isang aksidente sa kotse, paralisado mula sa baywang pababa. Hindi lamang pagdinig kundi pati na rin ang pagkakaroon ng aralin ng pagpatay sa kanyang kapatid na babae. Saka kung pagkamingin ko siya, kumapit sa kanyang binti. Pagkatapos ay tiyak na mabubuhay ako. Ito ay 100. Sino ka? Lu, ako si Lindsay. Mayroon akong isang negosyo deal upang talakayin sa iyo. Siya. Kung hindi ka aalis sa lalong madaling panahon, tatawagan ko ang aking mga bodyguard. Lu, maaari kong pagalingin ang iyong mga binti. Maghintay sandali. Halika dito. Dahil nagmamadali kang gumawa ng deal, pagkatapos ay hayaan mo akong subukan. Bakit ganyan ang tingin sa akin ni Lu Jingshen? Dapat interesado siya sa kanya. Nahulog ka ba para sa akin? Upang isave ang aking buhay, dapat kong isakripisyo ang hitsura na ito kung kinakailangan. Pasensya na. Lindsay, ang tunay na kapatid na babae ng pamilya Lin ang naninirahan sa ibang bansa. Bukod dito, ang fiancé ni Lu Jingting. Ikaw talaga ang sarili mo. Naisip mo na ito ng napakabilis. Itigil ang pagiging makinis na dila. Magsalita ka, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Tulad ng alam ko, ang iyong binti ay hindi isang aksidente. Pinutol nila ang iyong paa. Lahat upang matulungan Lu Jingting tumaas sa kapangyarihan. Hindi mo nais na matupad ang kanyang mga kagustuhan, tama? Ano ang gusto mong sabihin? Kung nais mong magtiwala sa iyo ang mga tao ni Lu, kailangan mo munang mabawi ang iyong binti. Matutulungan kitang tumayo muli. Ano ang kondisyon? Ang kondisyon ay
Proposing sa pamilya Lin. Marry me. Ipakita sa kanila. HMPH. Sige, kailangan mo munang pakinggan ang aking pangangatuwiran. Elo, maghintay ka. Isang minuto. Kung sino man ang pinakasalan ko, si Renjea ang magiging katulong nila. Dapat mong maunawaan ang dynamic sa pagitan mo at Lu Jingting. Bukod dito, kung magpakasal ako sa iyo, mas madaling tulungan ka sa iyong binti. Di ba tama? Gayon din. Iminumungkahi mo bang lumayo ako sa romansa ng pangunahing mag-asawa? Actually, lagi kitang hinahangaan. Akala ko ang pagbabalik sa pamilya Lin ay magpapahintulot sa amin na bumuo ng isang relasyon. Ngunit hindi ko inaasahan. Pinilit nila akong pakasalan si Lu Jingting. Maging iyong kaaway. Itigil ang pagpapanggap. Maaari akong sumang-ayon na masira ang pakikipag-ugnayan ni Lu Jingting. Wala akong pakialam sa impluensya ng pamilya Lin. Ibalik ang iyong buong pagkilos. Iyon ay talagang isang awa, ngunit mayroon akong isa pang kondisyon. Hindi mahalaga kung ano ang mangyayari pagkatapos, Jing Elu ay maaari lamang makatulong sa akin sa pagitan ko at Lin-anan. Gayon din, talagang hindi ka maaaring umibig kay Lin-an. Hindi ako pwedeng umibig kahit kanino. Ang iyong bibig ay puno ng mga nobelang kung saan mo agad mahulog ulo sa takong para sa Ming-an sa tulong sa kanya. Una, pangako sa akin bilang isang exchange. I swear, hindi ko sila paborito. Okay, agree ako. Tapos na. Malamang napansin nila na wala ako doon o hindi. Ano pa ang mayroon ka? Pumili ng isang delivery. Ang pag-inspeksyon sa mga kalakal ay maayos. Kamusta, inay? Hindi ka umuwi ng madaling araw. Saan ka nagpunta? Mama, tungkol sa engagement. Pwede ko bang tawagan na lang? Anong kalokohan ang pinag-uusapan mo? Bumalik ka agad. Hello, Mama. Hello. Gumagana ito. Talagang makakatulong ito sa akin. Lindsay, ano ang ibig mong sabihin? Ay, itigil ang pagpapanggap. Ikaw na kaawa-awang babae. Sinisikap na pahirapan si Itay sa pamamagitan ng paghiwalay sa tipanan. Sabihin ko sa iyo, imposible. Kung hindi ko masira ang pakikipag-ugnayan, paano kita matutulungan? Gusto mo ba talagang maging third party? Tanging ang mga hindi minamahal ang nagiging ikatlong partido. Binabalaan kita, si Jingting ay akin. Lahat ng bagay sa pamilya Lin ay akin din. Mas alam mo ang lugar mo. Talagang unbearable. Sister, hindi mahalaga kung nasaktan mo ako. Ngunit mangyaring huwag sisihin ang nanay at tatay. Gagamitin mo ba ang gayong mga taktika? Lin Sublas! Ang isang an ay nag-iisip sa iyo, ngunit napakalupit mo kahit na sinusubukan mong patayin siya. Nakapagtrato ka na ba sa isang tao? Ikaw! Inosente siya. Napakabait niya. Paano mo siya masasaktan? Upang makabuo. Sinabi ko sa iyo, ang pagdadala ng isang taong tulad nito ay hindi kailanman magtatapos ng maayos. Kung ang isang tao ay may anumang mga issue sa kalusugan, hindi kita mapapatawad. Lin, ang isang pagbagsak sa hagdan ay walang kinalaman sa akin. Ngunit kung dadalhin mo siya sa ospital, mas mabuting suriin mo rin ang iyong utak. Huwag maging sanhi ng kaguluhan sa bahay. Bumalik ka sa kwarto mo. Walang pahintulot ko. Huwag lumabas! Gasto mo ay laki KO. Sa susunod na linggo, magkakaroon kami ng welcome banquet para Sa banquet, ipapahayag ko. Ngayon ang engagement. Bago iyon. Mga patakaran, walang pupuntahan. Kung hindi mo imungkahi sa loob ng isang araw, mapapansin nila. Hintayin mo muna si Lubichan. Ano ngayon? Walang anuman. Sinabi ko na siya ay nagpapanggap na huli, sadyang sinasabi na nais niyang putulin ang pakikipag-ugnayan upang maawa kami sa kanya habang nagpapakana na sakupin ang isang an. Gusto niya talaga. Tigil ang pagsasalita ng kalokohan. Siniraan ako.
Mess. Huwag mag-abala. Master ay hindi ipaalam sa amin pakawalan sa kanya. Ito ang nagbigay sa akin ng house arrest. Bakit nagkakamali ang lahat sa sandaling umalis ako kay Lu Jingshen? Magsisimula na ang piging. Kailangan namin upang mahanap ang isang paraan upang makipag-ugnay Lu Jingshen mabilis. Sistema, pwede mo bang kontakin si Lu Jingshen? Ang aming prinsipyo ay tiwala sa sarili at pagpapalakas sa sarili. Hindi kami magbibigay ng anumang tulong sa host. Hanapin ang iyong sariling solusyon. Walang silbi. Ako ay kilala mas maaga. Ako ay umalis sa aking impormasyon ng kontak. Ako yun. Lu Jingshen, tulad ng inaasahan ni MLU, nagawa mong makipag-ugnay sa akin ng direkta. Nagmamadali kang umalis sa araw at hindi mo iniwan ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay. Ito ang aking pribadong numero. Huwag mag-atubiling tumawag sa akin kung kinakailangan. Gaano kaliit ang isang pribado? Hindi naman ibig sabihin ni MLU na wala na akong ibang gagawin, kaya mag-hang up muna ako. Maghintay! Mayroon akong iba pang mga bagay upang humingi ng iyong tulong. Anong sariwang hangin? Ang iyong tinatawag na tulong. Ginagamit ko ang pangalan ng aking lolo upang alisin ka sa pamilya Lin. Wala akong magagawa. Kung hindi ako makalabas, paano ko matutulungan kang gamutin ang iyong binti? Ang mga bagay ay maganda. Maaari kang mapalabas sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, sinabi ng doktor na kailangan mo ng hindi bababa sa isang buwan na pahinga sa kama. Huwag mag-alala. Ako din ay isang doktor. Isang maikling kawalan. Hindi mahalaga. Kung hindi ka mapalabas, paano ka dadalo sa aking welcome banquet? Kailan ako pumayag na dumalo sa iyong dissection? Pagkatapos ay ang unang kalahati ay ang welcome banquet. At ang ikalawang kalahati ay naging aking engagement party na may Lu Jingting. Nakalimutan mo ba ang aming deal? Bigyan mo lang ako ng assistant instructions. Hindi ko na kailangan ang sarili ko. O, Jim Elo, pakiusap. Kung hindi ka dumating, paano mo nakawin ang kasal? Hayaan mo na. Patay! Shifty, nasa ganitong relasyon na tayo. Hindi ka maaaring pumunta lamang sa kasal. Kasal raid! Lolo, ang kasal ko. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Grandfather Lu sa nobela ay hindi mapag-aalinlanganan at palaging kinamumuhian ang pangunahing mga karakter. Ang kanyang mga kaaway ay aking mga kaibigan. Hindi ko kayang saktan ang likod ng strategies na ito. Lolo, talagang in love kami. Matagal na naming nakumpirma ang aming relasyon. Pagbalik sa pamilyang Lin, ikinulong nila ako at pinilit akong pakasalan si Lu Jingting. Hindi namin kaya. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay bumaling sa isang sapilitang kasal. Lahat ito ay dahil sa malupit na kapalaran na ito. Bakit mo kailangang sirain ang tiyak na mapapahamak na mag-asawang ito? Ganyan pala. Salamat. Kami. Tayo ay tunay na pag-ibig. Nag-aalala ako na gugugulin mo ang iyong buong buhay bilang isang manungkot na bachelor. Huwag kailanman inaasahan mong tahimik na malutas ang malaking desisyon ng iyong buhay. Kahanga-hanga ka, susundan kita kahit saan. Anak, ano ang pangalan mo? Ang napili ng mga tagahanga, Lindsay Wright. Lolo. Magandang bata. Jingshen, sa sitwasyong ito, maaari mo pa rin maging sa kanya, ikaw ay isang kapansin-pansin na batang babae. Sinabi mo lang na pinilit ka ng pamilya Lin na pakasalan si Jingting, di ba? Ito ay sinabi na nagkaroon ng isang bata betrothal sa pagitan ng ama at walang asawa partido. Tila tulad na ang kaso. Huwag kang mag-alala, gawin mo ang dapat mong gawin. Salamat, Lolo! Ang aking kapatid na babae, si Lolo ay hindi ako pinigilan sa pagpapanumbalik ng aking katayo. Musika. Bakit ka pumunta sa ospital? Alam kong gusto mong pumunta sa ospital upang patuloy na saktan ang isang an, ngunit hindi ko inaasahan na ang isang an ay na-discharge na ka. Ang jerk na ito ay talagang sinusubukan na protektahan ang babaeng Lee. Ate, sa wakas ay nakabalik ka na. Hindi kita nakita mula nang bumalik ako mula sa ospital. Halos nag-aalala ako sa kamatayan. Ikaw ay nasa labas ng ospital sa lalong madaling panahon. Tila hindi ka pa rin sapat na matigas sa iyong Ang isang tao ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang saloobin. Mating na ang banquet dress. Gusto ko lang ipakita.
Ang dalawang ito ay dinisenyo ng parehong taga-disenyo. Ang isang ito ay akin, ang isang ito ay sa iyo. Nais mo bang subukan ito? Nagtataka ako kung bakit ako ay kinokontrol muli. Lumili ko ito ay isang sitwasyon kung saan kailangan kong mag-crawling. Gusto ko ang isang iyon mula sa iyo. Talagang gusto mo ito. Hindi ako mangangahas na makipagkumpiten. Huwag kang magalit, okay? Si Lindsay ba ay ninanakawan ng lahat ng bagay ni Anyan? Ito ay lamang ng isang damit, hindi siya maaaring ihinto ang messing sa paligid. Ito na naman. Tila na lamang sa pamamagitan ng pagiging sa pamamagitan ng Lu Jingchen side, maaari ko bang makatakas ang kontrol ng isang lagay ng lupa? Sino man na may mga mata ay maaaring makita ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang dresses. Makipag-usap ka tungkol sa pagpapagamot ng lahat ng pantay. Ngunit kahit na ang mga pagtutukoy ng skirts ay naiba, hindi ka ba sumasampal sa mukha? Ang damit ay isang serya ng mga gawa na lumabas sa isang studio na pinili ko. Ano ang mga pagkakaiba? Ang mga gawa sa parehong serye ay nag-iiba rin sa kalidad. Lin Ans Espirazo ay ginawa ng isang espesyalista. Ara Ken, regular style lang. Sa aking welcome banquet, ang kanyang damit ay nagkakahalaga ng 5 beses sa akin. Malamang na napahiya nito ang pamilyang Lin. Nakalimutan ko talaga. Pagkatapos ng lahat, hindi ba ito tungkol sa pera? Petty. Lagi kitang mabibigyan ng isa pang mamahaling kwintas. Kahit na ang pinakamahal na kwintas ay hindi maaaring gumawa ng off para sa pagkakaiba sa presyo sa damit. Ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko, gusto ko ang kanyang damit o isang bagay na mas mahal kaysa sa kanya. Kung hindi, paano ko mapapatunayan na ako ang tunay na anak na babae ng pamilya ni Lin? Dumating na si Amy Ailu. Paano nakarating dito si Amy Ailu? Si Amy Elu ay karaniwang mahigpit. Pumunta si ate para makita siya ngayon. Mama, pwede ba? Sabi ko, huwag kang tumakbo. Meron kang lahat ng mga masamang gawin ng mga mahihirap na tao. Tingnan mo, Luan, kailangan mo humingi ng paumanhin ka. Kung nasaktan namin si Amy Ailu, walang sinuman ang maaaring maprotektahan ka. Kung ipagsasanggalan mo siya, ang taong nagkamali ay dapat na managot mismo. Itigil ang paglalagay sa akin sa isang masamang hilaw. Ano ang nagawa kong mali? Hindi pa rin umaamin ang kasalanan. Lumuhod ka at humingi agad ng paumanhin kay Amy Ailu. Imposibleng pilitin siyang lumuhod. HMPH. Sino ang gusto mong lumuhod? Yung Ailu, ang iyong iginagalang na presensya. Pakiusap umupo. Anong ginagawa mo? Narinig ko na lagi siyang walang utang na loob, nakakalimutan ka. Tinuturuan natin siya. Humingi ng paumanhin ng maayos. Halika dito, Lindsay. Huwag matakot. Alam ni Lindsay ang pagiging angkop at asal. Siya ay isang bihirang mabuting bata. Nalilito ka ba, Lindsay? Kung maaaring mahuli ni Lindsay ang iyong mata, iyon ang magiging kapalaran niya. Narinig kong may welcome banquet para kay Lindsay sa loob ng ilang araw, espesyal kung dinala si Monica. Si Monica ay isang nangungunang pandaigdigang taga-disenyo. Ang kanyang dinisenyo formal na kasuotan. Tiyak na tutugma sa iyo. Inihanda na namin ang formal na kasuotan ni Lindsay. Ang gayong basura ay angkop pa nga na ipagmalaki. Ito ay talagang tumutugma sa kanyang kilos. Kung ang sinuman ay nananakot sa iyo, sabihin mo sa akin, Lolo ay tumira ito para sa iyo. Salamat, Lolo. Amy. Lolo. Magkita na lang tayo, Jimmy Ailu. Mag-ingat. Lolo. Gawin mo na ito. Kung may mangyari, tawagan mo agad ako. Dahil ito ang iyong support system. Balikan mo, ha? Nagpadala na ako ng designer. Salamat, Lolo. Sa sandaling umalis sila, dinala mo ako sa mga tao upang protektahan sila. Nag-aalala ka talaga sa babaeng ito. Kailan mo siya pakakasalan? Bakit hindi pa dumating si Mu Jingshen? Kung wala siya, makokontrol ako ng balangkas at hindi ko makansel ang pakikipag-ugnayan. Salamat sa inyong lahat para sa pagdalo sa pagdiriwang ngayong araw. Alam ng lahat, mayroon akong isang anak na babae na nawala at ngayon natagpuan ko siya. Ang bangkete na ito ay upang ipakilala siya sa lahat. 7. Nagtataka ako kung sino ang anak na babae na ito. Napakaganda. Ang mga Jin ng pamilya Lin ay mahusay. Ang kanilang mga anak ay lahat maganda. Hindi lahat ay maganda. May isa pa.
Ang anak na babae ng pamilya Lin ay narito. Sinasabi mo na sa harap ng pamilya Lin, ikaw ay risking ang iyong buhay. Ang bangkete na ito ay hindi lamang para sa pagtanggap sa aking anak na si Lindsay. May isa pang mahalagang bagay na dapat ipahayag. Hindi ba darating si Fu Jingshen? I pause. Halika mabilis, Lu Jingshen. Ito ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng aking anak na babae at ikalawang yaong Master Lu Jingting ng pamilya Lu. Tapos na ito, hindi ba talaga mababago ang balangkas? Kaya, sir. Dalawa. Apat. Ako nandito sa darating. Lu, magpatuloy ka. Lindsay, anong ginagawa mo? Teka, gusto kong kanselahin ang engagement. Lixie, ano ang dahilan ng kaguluhan? Hindi ako nagiging sanhi ng kaguluhan. Ito ang pangalawang batang babae ng pamilya. Sa pamamagitan ng isang pakikipag-ugnayan, ngunit lantarang embracing sa publiko. Ang isang tao na sumadsad sa dalawang bangka ay talagang hindi isang mabuting tao. Ano ang moral ng anak ng isang third part? Upang maging tapat, nalaman ko lang sa picture na ito. Ang aking kasintahan na pinakasalan ko sa aking mga daliri ay mayroon ng isang tao sa kanyang puso. Ako, Lindsay, ay hindi kailanman tiisin ang gayong kahiyan. Sa makatuwid, unilaterally kong idedeklara na kanselahin ang pakikipag-ugnayan na hindi dapat umiral. Sinabi ko na ang lahat. May gusto ka pa bang sabihin? Bakit? Saan sa palagay mo ininalagay mo ang reputasyon ng aming pamilya sa Lin? Ang aking kapatid na babae at Team Elu ay magdamdamin. Hindi ba mas mabuti para sa akin na putulin ang pakikipag-ugnayan at hayaan silang magkasama? Bakit galit na galit si inay? Ikaw! Paano mo kaharapin ang iyong mga pribadong bagay? Paano mo masasabi na naunawaan mo ang aking damdamin sa harap ng mga tagalabas? Kung wala ka nito, sinisira mo pa ito. Sino ang hindi maaaring magkaroon nito? Lu Jingting. Wala akong pakialam kay Lu Jingting. Mayroon kang oras upang makipagtalo sa akin dito. Ngunit dapat mong isipin kung paano iligtas ang alyansa ng kasal sa pamilya Lu sa halip. Itigil ang pagdudulot ng problema dito. Anong uri ng impresyon ang ginagawa nito? Ngunit alinman sa mga ito maring sa pamilya ay ang parehong. Si Lindsay ay wala sa aming panig. Maring sa ito. Si Villainy ay mabuti, dalhin si Lin ang mahigitan. Elder brother, kahit na sinabi ng doktor na ang iyong binti ay hindi maaaring tumayo muli, hindi ka dapat sumuko sa paggamot at umalis ng maaga. Bukod dito, hindi mo nais na maging isang pasanin para sa buhay, tama? No wonder ikaw ang bida. Ang green tea power na ito ay kapantay ng female lead. Ang paa ni Lu. Talagang hindi makatiis. Sinabi ni Kiyo Lu Second Son, paano ito magiging pekeng? Mukhang malapit nang mag-reshuffle ang pamilyang Lu. Bayaw! So nandito ka? Huwag mo akong tawaging bayaw. Abandonahin mo rin ba ang kapatid ko? Hinahanap ka niya ngayon, umiiyak talaga doon. Hindi mo. At least makita mo siya. Ayun nga, Lu, lahat ng klase ng tao dito. Masyadong maraming tao dito. Ilalabas ko si Ilu para makalanghap ng sariwang hangin. Lu, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Kahit may ikaw ay nasa isang wheelchair ngayon, ikaw ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa Lu Jingting. Hindi ko ito isinapuso. Ano ang mali? Salamat, Lu Jingting. Maganda na dumating ka. Ang iyong mukha. Ayos lang. Kanino? Naaawa ka ba sa kanya? May isang kagyat na proyekto, kaya magpatuloy ka at hawakan ito. Hindi mo kailangang mag-alala. Pag-aasawa, hanggang asawa maaari itong baguhin ang balangkas. Hindi ko na kailangang magpatuloy sa Tuhod pa baba, maliban kung wala ng iba pa. Aalis muna ako.
Sabihin mo sa akin. G-Man, ito ba ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng pamilya ng lunang paliwanag? Yang Master Lu at ang kanyang kapatid na babae. Ang tunay na mga mangingibig ay sa wakas nakasusumpong sa isa't-isa. Ano pang gantimpala ang ibig mo? Sister, kung mayroon kang anumang mga reklamo, dalhin ang mga ito sa akin. Bakit dapat mong parubahayin ang mga bagay? Bagay, ano pa pinagtatawanan kami ng lahat? Look at Anne. Kung ikaw ay kalahati ng matinong bilang isang Anne, ang mga bagay ay hindi tataas sa puntong ito. May iba pa ba? Kung hindi, aalis muna ako. Wala akong oras upang panoorin ang iyong official piety. Hindi mo talaga alam kung saan ka nagkamali. Tinulungan ko si Lu Ershao at kaibigan ng kanyang kapatid na makipagtulungan. Dalhin mo sa akin ang stick ni Xiao Bao. Dalawa! Ngayon. Patuloy naman nakit hanggang sa aminin mo ang iyong pagkakamali. Itigil ito! Subukang pindutin muli. Sabi mo magpatuloy ka sa pagtama. Kung tinanong ni Lolo Lu ang tungkol sa aking mga pinsala mamaya, hindi ko maipaliwanag. Ito ang aking sariling pamilya. Lolo Lu, wala kang karapatang makialam. CJ! Pagkatapos ay patuloy na humampas. Tingnan kung magagawa ni Lolo Lu ang anumang bagay sa iyo. Anong nakatayo ka pa rin doon? Pumunta siya sa dark room. Siguradong babalik ako balang araw. Tapos na ito ngayon. Masyado akong busy sa pagtakbo para kunin ang phone ko. Lu Jingchen! Dito ka matutulog ngayong gabi. Lu Jincheng, bakit ka kumikilos ng kakaiba ngayon? Nahulog ka ba sa pag-ibig kay Lin An pagkatapos makita siya? Bakit hindi mo ako tingnan? Ang iyong pantalon ay masyadong malaki. Maaari ko lamang magsuot ng shirt. Okay. Nagtataka ako kung bakit hindi mo ako tinitingnan. Mahiya ka lang. Ikaw ay overthinking. Sinasabi ng mga tao sa online na ang estilo na ito ay tinatawag na isang shirt ng kasintahan, na isang malakas na paraan upang maakit ang mga lalaki. Ano sa palagay mo? Salamat! Hayaan mo akong manatili ngayong gabi. Matutulog na ako ngayon. Magandang gabi. Bakit ang bilis ng pagtibok ng puso ko? Gusto ko ba talaga si Lu Jingchen? Magandang umaga. Bakit hindi ka nagpapalit ng damit? Please, unahin ko muna ang kotse. Ang lahat ng mga damit sa iyong closet ay masyadong malaki. Ni hindi ko nga maisuot ang damit ni Zuma. Hanapin ang iyong mga damit at ibigay ito sa kanya. Hindi mo ba gusto kung paano ako nagbihis, G.Alo? Papalitan ko muna ng damit. La. Hindi kaya. Malinaw na insincere ang seguridad na ito. Kaya ang bagong tao na natagpuan mo talaga ang iyong kapatid na babae. Matapos ang isang malaking pagtatalo sa pamilya kahapon, ang kapatid na babae ay tumakas. Ang pamilya ay labis na nag-aalala. Hindi ko inaasahan sa kanya upang maging shopping dito. Mom ay tiyak na maging heartbroken kung alam niya. Isang-isang, ikaw ay masyadong mabait. Mga taong tulad nito ay dapat na edukado. Maligayang pagdating, anong estilo ang gusto mo? Tuwing nakikita ko siya, may masamang nangyayari. Kamusta? Tulungan mo akong balutin ang damit na ito. Teka, kukunin ko ang damit na ito. Ang pagbili ay sumusunod din sa pagkakasunod-sunod ng pagdating. Nakareserba na ako ng damit na ito. I-wrap up ito, kapatid na babae. Tumakas ka mula sa bahay kagabi. Galit na galit si Virgin. Nasuspinde ang iyong card kaninang umaga. Itigil ang pagbili ng mga bagay. Umuwi at humingi ng paumanhin sa iyong ama kaagad. Anong nakatayo ka pa rin doon? I-wrap ang mga damit na mabilis. Yes, sir. Susubukan dito wrap it up agad para sa inyo. Bakit hindi mo ito ibebenta sa akin? Sa katunayan, ang babaeng ito ang una. May alam ka ba? Ang lalaking ito ay ang aming isi. Kaya ba niyang bumili ng insenso? Mangyaring iswipe ang iyong card upang magbayad.
Bago ka humingi ng tawad, hindi ka bibigyan ng pamilya ng pera. Ito ay talagang isang kalabasan ng bansa na mahihirap na tao. Iniisip na maaari siyang maging isang phoenix sa pamamagitan lamang ng pagbabalik sa pamilya. Ang pagpapanatili ng gayong mga tao sa tindahan ay hindi makakaapekto sa imahe ng tata. Tama ang ginoo na ito. Seguridad, ilabas mo siya. Miss Lynn, babalutin ko agad ang damit mo. Ikaw ay mabaliw. Risking galit na ito, gentleman, sa paglipas ng ito mahirap na tao. Pasensya na, kayong dalawa, binili lang ng babaeng ito ang aming tindahan. Kaya ng aming tindahan ay nagsisilbi lamang kay Miss Lynn paano ka makakaalis. Paano ko malalaman na mayroon kang gayong mga kakayahan, kapatid na babae? Ang isip ng aking kapatid na babae ay nasa aking ex-friend, kaya syempre hindi niya ako mapapansin. Kung hindi ka aalis, tatawagan ko ang seguridad. Nabili na ang tindahan. Maaari kang bumili ng anumang gusto mo at makitungo sa sinumang gusto mo. Maaari mo hawakan ang mga ito hanggang gabi. Miss Lynn, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko kayang mawala ng trabaho. Ano ang maaaring gawin ng isang bansa na kalabasa tulad ko sa'yo? Ito ay lamang na kung ano ang sinabi mo kanina ginawa sa akin, pakiramdam hindi mapalagay sa loob. Ang ginhawa ay wala akong mga mata upang makita. Ito ay ang ating pagkakamali sa hakbang sa mataas at mababa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Miss Lynn ay nakalarawan na rin. Sana hindi ka magkamali sa susunod mong trabaho. Gaano katagal ang plano mong manatili dito? Sinusubukan mo ba akong paalisin? Kung hahayaan mo akong manatili, magagarantiyahan ko na mabilis kang lilipat. Baka may iba pang benepisyo. Alisin ang iyong mga skimming thoughts. Kahit na manatili ka dito magpakailanman. Hindi ako maaaring maging. Makita ka, ayusin ko ang isang tao na magdadala sa iyo pabalik. Siya si Linxin. Ito Linksy ay ang bagong kinikilalang anak na babae ng Lin pamilya. Look at her, siya yun. Lynn Sabalas. Ikaw na naman! Ano ang ginawa ko? Nababaliw ka ba? Hayaan mo akong umalis. Linxin, huwag subukan ang aking pasensya. Si Amy Ailu ay nangangahas pa rin humingi ng pera. Nasaktan mo ang mating tao. Idiot! Ate, nagkamali ako. Huwag mo akong saktan. Ano ang linan umahon hanggang ngayon? Humingi ng tawad sa isang banal na kasulatan. Ano ang kinalaman nito sa akin? Anong apology ang dapat kong gawin? Tumahimik ka! Isang angkist ang magsasalakay na hit sa kanya. Nag-claim na nagpadala ka ng mga tao sa pag-atake sa kanya. Gusto mo pa bang makipagtalo? Ibinigay namin sa iyo ang pera upang mabayaran, hindi upang umarkila ng mga tao, upang makapinsala saan-an. Kung alam ko na ikaw ay napakasama, hindi kita dapat ibalik sa una. Sa likod ng mga eksena, inaatake ng kontrabida si Lynn ang behind the scenes an. Hindi ito galing sa isang libro. Sa nobela, pagkatapos ng engagement party, nakita ng babaeng piloto si Lu Jingting na hinahalikan si Lynn an Harris an at naghara ng mga tao upang talunin siya. Pero hindi ako kumuha ng kahit sino. Ang balangkas ba ay otomatikong pagawasto muli? Itigil ang pagtatalo. Pinapayuhan ko kayo. Kung hindi magpapatawad si Anan, tumawag sa pulis, hayaan ang ibang tao na arestuhin. CJ, saka tumawag ng pulis. Hindi ko ginawa. Hindi mahalaga akong makinig ka sa isang panig. Ang batas ay nangangailangan ng katibayan. Ang malinaw ay mananatiling malinaw. Ang maputik ay mananatiling maputik. Huwag kang tumawag ng pulis. Kakayanin ko ito. Dahil sinabi mong hindi ikaw ang nanakit sa kanya. Pagkatapos ay hayaan itong maging aking sariling pagkahulog, kapatid. Huwag tumawag sa pulis kung nalaman ng iba na libakin nila ang aming pamilya. Anong pulis? Ang mga usapin sa pamilya ay dapat lutasin sa tahanan. Tama! Naniniwala rin ako sa aking kapatid na babae. Ngunit ang flag na iyon ay masyadong malupit. Ang paghagupit sa aking kapatid na babae ay masamang sapat. Siniraan din niya ako. Ang bagay na ito ay dapat manubusang siya sa akin. Maaaring ito ay isang utak sa likod nito. Ang kanyang target ay maaaring ang pamilya Lin. Anong kalokohan ang muli mong ibinubuga? Hindi ako nagsisinungaling. Mag-isip ng mabuti. This time it Diane's Anne. Next time baka si mama o tatay. Diyos ko, nakakatakot. Kapatid, dapat mo ring hanapin ang taong ito. Ayaw mo talagang masaktan sina mama at papa, di ba? Miss Chow, siguradong tutulungan mo rin kami. Kayo. Sobrang sakit, kamusta? Kahit saan masakit. Liki, anong ginawa mo ulit? Kayo. Nakita ito ng lahat. Ano ang maaari kong gawin, kapatid? Hindi kasalanan ng kapatid. Hindi ako pinilit ng sister.
Ang isang banal na Quran ay nasaktan na tulad nito, ngunit sinasadya mong pinindot ang punto ng sakit ng an-an. Napakalupi! Ang Jareth na ito ay talagang ang pinakawalang utak na pangunahing karakter na sumusunod lamang sa script ng walang taros. Nakita kita! Ginawa niya ito sa layunin. Ngayon, ano pa ang kailangan mong makipagtalo? Ano pa ang gusto mo? Ay, dahil hindi ka naniniwala sa akin, kailangan kong suriin ang pagsubaybay ng ospital. Nakita ko lang, may isang kamera na maaaring makuha ang kama na ito. Sapat na! Tumawag sa pulis isang sandali ang ospital sa susunod. Hindi ka na ba nahihiya? Ibalik mo ang rebelyosong anak na ito at alagaan mo siyang mabuti. Tuturuan ko siya ng maayos pagbalik ko. Kinondena mo na ako batay lamang sa salita ni Linan. Hindi mo man lang tinignan ang ebidensya o pinakinggan ang paliwanag ko. Bakit ako titigil sa pagsasalita? Alisin mo siya! Kamusta, Jim Lalo? Paano ka nakarating dito? Narinig ni Lolo na inatake ang anak ni Lynn. Kaya pinapunta niya ako para dalawin ka. Nakakakita ng Miss Lynn ligtas at tulog, ako hinalinhan. Ang aking anak na babae ang nasugatan. Magandang araw, Gimalu. Natatandaan ko na ang iyong asawa ay mayroon lamang 2 anak, isang lalaki at isang babae. Saan nagmula ang anak na ito? Sila ay fraternal twins, parehong anak ko. Ganoon ba? Hindi ko pa narinig yun dati. Eng Ailu Jingshen ay hindi dumating dito na may magandang intensyon. Jing Ailu, ang iyong presensya ay isang karangalan para sa amin. Hindi maginhawa ngayon. Pakiusap tumabi muna para maayos natin ang usapin ng pamilya. Bibisitahin ko ang anak mo bukas. Hindi na kailangan. Ang aking pagbisita ay hindi lamang para sa isang pagbisita. Dalhin ang 2 taong iyong dito. Ano ito? Nagpadala ako ng mga tao upang hanapin ang mga umaatak. Ang pagdadala sa kanila dito ay magiging mas madali para sa iyo na tanungin sila tungkol sa utak sa likod. Sino ang nag-utos sa iyo na atakihin si Miss Lin? Miss Zong, nagsisinungaling ka. Bawat salitang sinasabi ko ay totoo. Mayroong kanyang mga tala ng paglipat at mga log ng tawag. Lumaki si Anan sa iyo mula pagkabata. Itinuturing kanya bilang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit pinakitunguhan mo siya sa ganitong paraan. Ay! Gusto ko lang turuan si Lindsay ng leksyon, hindi saktan si Anan. Paano mo magagawa ang gayong bagay ng napakabilis, Tingting? Sa kabutihang palad, ako ang nasaktan ngayon, hindi ang aking kapatid na babae. Sinusubukan ko ring tumayo para sa iyo. Tumawag ako sa pulis nang dumating ako, ngunit wala kang masabi. Tulungan mo ako, iligtas mo ako. O mahal, tulad ng isang mabait na kapatid na babae ay nilinlang ng isang tao. Nakakaawa, dapat kang maging maingat kapag nakikipagkaibigan sa hinaharap. Ewan. Mabuti. Sige, kukunin ko sa iyo. Anong ginawa mo lang? Nahuli mo ako. Naisip ko na inilipat mo ang iyong telepono. Wala ka talagang maitatago sa akin. Gumamit ako ng mga karayom na pilak upang pasiglahin ang kanyang mga acupoint at nadagdagan ang kanyang sensasyon sa sakit. Masasaktan siya sa loob ng 10 araw o higit pa. Dagdag pa, kahit na ang pinaka-advanced na mga instrumento ay hindi maaaring makita ang dahilan. Hindi ka ba natatakot na isusumbong niya ito? Hindi siya makagamit ng parehong trick ng 2 beses, di ba? Bukod dito, wala ka pa rin. Tinutulungan kita lamang upang matrato mo ang aking binti, hindi upang magkaroon ka ng iba pang mga saloobin tungkol sa akin. Hindi ko lang maiwasang mapalapit sa iyo. Hindi ba dapat tinatrato mo ang paa ko? Hanika. Kung may kailangan ako, susubukan you'd contact you. Ngayon, hindi ko na kailangan ang aking doktor. Ngayon ako ay nasa isang magandang kalagayan. Ang aking pamamaraan ay lalong tumpak. Marahil ay magkakaroon ng mga mahimalang epekto. Nasayang ko ang maraming oras sa iyo ngayon, bumaba agad. Kung hindi, ano kung gayon? Hugutin mo siya at bitawan mo siya. Bakit mo siya hinahawakan? Lu Jingchen? Ito ay mabuti. Ikaw, Lu Jingchen, hindi ako naniniwala. Hindi kita maibaba. Si Realin ay nakacheck na. Ang katawan ng iyong anak na babae ay maayos. Pero bakit lagi niyang sinasabi na nasasaktan siya? Lahat tayo ay may iba't ibang antas ng pa-intolerance. Makakatulong ang pagpapahinga at paggaling. Tama ang doktor. Pagod na ako, inay. Dapat kang umuwi at magpahinga rin. CJ.
Lin Sibalas. Ang bagay na ito ay tiyak na konektado. Mas maaga binanggit mo ang pangalan ng dating kasintahan ni Lindsay. Ano na naman? Kamusta? Lin Sibalas. Wang Qiyang. Hindi ba ito ang hayop na patuloy na nililigalig si Lindsay ng maraming beses at pinilit ang kanyang sarili sa kanya? Matagal lang hindi nakikita. Ano ang gusto mo? Hinahanap ko lang ang girlfriend ko na mag-chat. Panoorin ang iyong bibig. Hindi ako ang girlfriend mo. Huwag mag-hang up ng mabilis. Last time, halos hayaan na kitang nakatakas. Ngunit kumuha ako ng ilang kamanghamanghang mga larawan. Gusto mo bang makita sila? Ano ba talaga ang gusto mo? Sa nobelang Bar, ang babaeng karakter ay nakuha sa balita para sa kahandalapakan. Luz A at Lynn's reputations ay nasira, kaya sila vented ang kanilang galit sa kanya. Ito ba ang tunay na Bar? Bakit hindi mo sinagot ang telepono? Tinulungan ko lang kayo na gamutin ang aking paa. Hindi upang gumawa ng mayroon kang iba pang mga saloobin tungkol sa akin. Wala na bang pakialam sa akin si Su Jingshem? Sino ang nagbigay sa iyo ng pera na iyon upang hayaan kang isniff ito? Sino ang nakakaalam? Lahat ng may pera ay kailangang magbayad. Last time, hindi ako nakaalis at halos madakip. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi natin siya dapat hayaang makatakas. Ilagay ang berdeng iyon. Magpahinga. Umupo. Ito ang amoy. Maganda ang magandang babae. Wala akong oras upang makipaglaro sa iyo para sa mga larawan. Huwag magmadali, uminom ka muna. Leslie, inumin. Alam ko ang iyong ilong ay matalim, kaya hindi ko maglakas loob. May iba ka pa. Alu, hindi mo ba tatawagan si Miss Lin? Ito ay lamang ang mga walang kahulugan panliligalig men. Boring. Huwag mo siyang pansinin. Who? Haha. Nasaan ang litrato ko? Siyempre ito ay isang trick. Ngunit sa pagkakataong ito, makatitiyak ka, tiyak na kukuha ako ng magagandang larawan. Haha. Who? Nangangahas ka bang linlangin ako? Dahil masyado kang mangmang. Anong pinagtitinginan mo? Ipin siya pababa at hawakan pa rin siya. Ang epekto ng iniksyon na ito ay sapat na upang gawin siyang walang lakas para sa buhay. Gusto mo rin bang subukan? Nawala! Nagpadala ba sa iyo si Lin Ann? Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo. Unti ang apoy mabilis. Tapos wala nang masabi pa. Sakaling mahahas kang mag-isip muli tungkol. Ikaw. Ikaw ay kiramdam ang sakit sa lahat kahit na ang mga Diyos ay hindi maaaring isave ka. Ano ang nangyayari? Yesen, hindi na masakit. Dahil ba sa plot ulit? Kahit anong pilit ko, hindi ko mababago ang plot. Gago babae. Gusto kong sabihin na wala akong pakialam sa sangkatauhan. Ngayon ay kakainin kita. Sige na. Okay. Ngayong gabi ikaw. Kung hindi mo ako komportable, hindi kita pababaya. Gusto mo pa bang pasabugin? Tingnan mo. Sino ka? Itapon mo siya. Anong kamay ang hinawakan niya kay Lindsay? Ito na. Hindi pa huli para kunin siya. Ikaw ay narkotikuhin. Binigay ko sa sarili. Isang injection ang gagawin. Sobrang init ng pakiramdam ko. Looking Shen. Lin Sibalas.
Clear-headed ka na ngayon. Ang mga epekto ng gamot ay unti-unting nawawala. Lu Jingshen, sa katunayan, neutralized epekto ng isang lagay ng lupa sa akin. Salamat, Lu Jingshen. Muli mo akong iniligtas. Hanggang di narito si Lu Jingshen, tiyak na hahawakan ko ang lifeline. Oo. Nangako ako sa iyo. Hindi mo pa nga napagaling ang aking binti, hindi kita hahayaang masaktan. Itulak lamang ng diretsyo, iyon lang. Isang clueless kahoy na blow. Ano ang sinabi mo? Walang anuman. Upang gawing mas maginhawa ang paggamot sa binti, lumilipat ako sa... Walang paraan. Hindi ba ito para sa mas mahusay na paggamot? Hindi ba, Mr. Liu? Ayaw mo bang mabilis na gumaling ang iyong binti? Hindi ko papayagan ang isang babae na may lihim na motibo na manirahan sa akin. Sinuri ng doktor ang iyong katawan. Magkasama na kami before. O natatakot ka, Jing Elo? Takot sa pamumuhay sa ilalim ng parehong bubong sa akin at mahalin mo ako. Kaya hindi mo ako papayagang lumipat sa pamilya. Fencing sayaw katotohanan. Tapos ng lahat, talagang hinahangaan. Wow! Medyo malaki. Ang iyong lugar ng aktibidad ay limitado sa una at ikalawang palapag. Ang ikatlong palapag ay ang pribadong espasyo ni Elu. Hindi ka maaaring umakyat doon. Lindsay, anong gagawin mo ulit? Narito ako upang makatulong sa paggamot sa iyong binti. Ito ay naging tulad ng isang mahabang panahon mula noong iyong huling paggamot. Panahon na upang ipagpatuloy ang paggamot. Hindi na kailangan maghintay sa iyong kwarto hanggang matapos ng doktor ang pag-check. Ako mismo ay isang doktor. Alam ko ang aking sariling katawan pinakamahusay na IE5. Ngunit ang iyong binti ay mas mahalaga. Huwag kang mag-alala, Maliam. Haharapin ko ang mga gawain ni Elu. Bumalik ka. Lindsay, simulan agad ang paggamot. Ito ba ay parang sensasyon? Nabawi mo ang sensasyon. Maganda! Sa wakas, maaari naming magpatuloy sa susunod na paggamot. Diyos ko, pagod na ako. Lindsay, lumabas ka. Matutulog ako ng kaunti. Lu Jingchen, paano ka napunta dito? Ito ang kwarto ko. Hindi pwede. Napagod ako kagabi, kaya... Wala nang ganito. Wala nang ganito. Kaya ibig sabihin, magkakaroon ng isa pang oras. Ilang Elu, pagod ka na kagabi, ngunit hindi ka nagpakita ng anumang pag-aalala o kabaitan. Maaari akong masaktan. Lulu, kailan ka dumat? Nakatanggap ako ng isang mensahe na ikaw ay naglalagi sa lugar ni Jingshen, kaya ako ay dumating upang suriin. Kagabi, tinutulungan ko si Jingshen sa kanyang paggamot na natapos ng huli. Iyon ang dahilan kung bakit nakakaramdam ako ng pagod, hindi tulad ng iniisip mo. Mga kabataan, naiintindihan ko. Hindi ito ang iniisip mo. Si Yulu. Tio, tigilan mo na ang panunukso sa kanya. Sige. Elu, handa na ang sasakyan mo. Pupunta muna ako sa kumpanya. Dahan-dahan kayong mag-siya. Liushi, kumusta ang paa ni Jingshen? Kaya mo ba? Siya ay gumaling. Siya ay gumagaling na rin kung maayos na inaalaga. Naniniwala ako na tatayo siya sa lalong madaling panahon. Mabuti. Bumalik pagkatapos, kaya maraming mga ospital diagnose na sa kanya. Akala ko hindi siya ay tumayo muli, ngunit salamat sa iyo. Pulong mo ay ang kanyang kapalaran. Yulu. Kunin mo ito. Ito ay masyadong mahalaga. Hindi ko matanggap ito. Si Jingshen, naiwan. Sabi ko sa anak ko, kasama ang palad, namatay ang ina ni Jingshen matapos manganak kay Jingshen. Iningatan ko ito sa loob ng maraming taon, oras na upang maipasa ito sa iyo. Magandang bata, isuot ito.
Ito ba ang pulseras ng heirloom ng pamilya na ibinigay ni Uncle Lu kay Lu Jingshen bago ang kanyang kamatayan na kalaunan ay kinuha ni Lin at... Salamat, Lolo. Kumain ka na ba? Kumuha ako ng pagkain mula sa kusina upang kumain. Mabuti. Ikaw, Jingping. Ano ang gusto niya? Lu Jingshen, sa anong mga batayan mo ako binaliwala mula sa aking posisyon bilang si? Ang iyong pag-iibigan kay Lin Anan ay naipost sa online. Nagdulot ito ng mga negatibong epekto sa grupo. Ang pagpapaalis sa iyo ay hindi ang aking layunin. Ito ang board of directors. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, ginawa namin ang pinakamahusay na desisyon. Lu Jingting posisyon ay awas. Ang plot ay hindi kailanman nabanggit ito. Maaring ito ay ang aking impluensya na nagiging sanhi ng isang butterfly effect. Ganda ng mga salita. Ang mga direktor ay ang lahat ng mga aso na pinalaki ng lolo. Sa huli, ito pa rin ang iyong desisyon. Lukon ng mga direktor, laging unahin ang mga interes ng grupo. Kung mayroon kang mga pagtutol, maaari kang mag-apel. Huwag kang masyadong magtiwala, Lu Jingshen. Isa ka lang lumpo. Kapag napagtanto nila na hindi ka nakapakipakinaba, hulaan ang mga taong walang silbi. Bubuksan ka nila. Sayang naman. Ngayon ikaw ay sa kanila. Walang halaga. Puno ng kayabangan. Hindi nakakagulat na siya ang tunay na kontrabida. Ang kilos at estilo ni Lu Jingshen ay isang malinaw na pag-downgrade kay Lu Jingting. Halos na huli, hindi pa oras upang harapin ang lead ng lalaki. Lin Sabalas. Paano ka nasangkot sa aksidenteng iyon? Kung nalaman ni Lu Jingting na dumating ako upang gamutin ang binti ni Lu Jingshen, maaaring atakihin niya siya muli. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kalapit sa kapatid mo? Mula ngayon, tatawagin kitang aking bayaw at tatawagin mo akong iyong hipat. Pareho kaming magkaiba para magkasama. Talagang sinusubukan mong i-frame muli ang isa. Tama. Hindi ba ito ang pulseras ng pamilya ng heirloom? Paano ito napunta sa iyo? Sinabi ko na ako ang iyong kapatid na babae ngayon. Ano ang mali sa pagsusuot ng pulseras? Panginoon, lumayo tayo mula ngayon. Oh, mahal. Huli na, kailangan kong maglinis at magdala ng pagkain sa iyong kapatid. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang passionate face. Mas gusto pa rin magkadikit. Hindi mo ba dapat bantayan si Lu Jingshen? Sinabing si at Lu Jingshen ay magkasama. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ito ang aking pagkakamali? Ipapadala ko sa iyo ang larawan, tingnan mo. Sample din na post online. Huwag kumilos ng madalian. Siya ang biological daughter ko. Kung pinakasalan ni Lin si Lu Jingshen, hindi ba ibig sabihin na ang pamilya Lin ay sasama? Walang paraan, ganap na hindi pinapayagan ang ganoong bagay na mangyari. Ihanda ang kotse upang pumunta sa ospital. Kuya, sobrang sakit ko. Ano ang mali? Hindi ba di minor injuries lang ito? Malapit ka nang ma-discharge, di ba? Maaari bang magkaroon ng isang uri ng sakit? Si Lin Sabalas. Pagkatapos si dumating sa araw na iyon, nadama ko tulad ng aking likod ay iniprick sa pamamagitan ng isang karayom at ang sugat ay nasasaktan mula pa na. Hinting brother, dapat si Lindsay ang pumipinsala sa akin. Kasama niya ngayon si Lu Jingshen. Mukhang magiging kaaway natin ito. Paano ito po? Huling si attaches kanyang sarili sa Lu Jingshen. Paano natin siya maaalis? Palaging nagustuhan ni Uncle Lu si Lindsay. Sabi mo last resort na ito. Kawawa. Di maaaring panatilihin ito. Jingting kapatid. Actually, may plano ako. Isang tao. Sino ang mas gusto kay Lindsay kaysa sa atin? Inumin! Ikaw si Wang Qiang. Narinig ko na mayroon kang kakaibang leverage. Ito ang video ni Lindsay na lumabas sa part. Nakita ko ito. Kahit na siya ay nagiging sanhi ng problema, hindi sila nagtagumpay. Ito ay maaaring hindi sapat upang sirain. Paano kung Lindsay nakakatugon Wang Qiang? Siya ay lumpo lamang ni Lu Jingshen at sa palagay niya ay hindi magagapi si Lindsay. Ang pagbanggit kay Lindsay ay natatakot sa kanya. Malamang na hindi siya makikipagtulungan ng maluwag sa loob. Marahil ay hindi pa niya alam na si Lindsay ang tagapagmana ng pamilya na may... Changing. May relasyon si Lindsay kay Wang Qiang sa birthday banquet. Iyak na palalayasin ng aking ama si Lindsay mula sa... Pagkakataong ito, Lin Sabalas. Iiwan ko sa iyo walang lugar upang Ayon sa balangkas ng orihinal na nobela,
Si Uncle Lou ay malapit ng magkasakit at pumanaw. Sa ngayon, ang lahat ay tila normal na walang mga palatandaan ng sakit. Ano ang mali? Diyaw sa balas. Sorry, Lolo. Na-distract ako kanina. Ano ang sinabi mo? Pwede mo bang i-grace ang birthday banquet ko? Birthday banquet! Yung isa, matapos ang insidente ng pagdiriwang ng pamilya Lu, kung saan ako ay napahiya at naging isang katatawanan sa mataas na lipunan, ang pamilya Lin ay nagplano na pakasalan ako sa isang menor de edad na pamilya. Ngunit wang siyang sanhi ng isang tanawin sa Grand Palu birthday banquet. Ako ay ganap na itinapon sa pamamagitan ng Lin pamilya. Kahit na ang nakaraang balangkas ay muling isinulat, walang garantiya wang siyang ay hindi magiging sanhi ng problema. Nagalit ba si Xia Oxy dahil kay Lin? Huwag kang matakot, tutulungan ka ni Lolo. Salamat, Lolo. Sobrang excited ako at hindi ko alam kung anong regalo ang ibibigay ko. Ano man ang ibigay mo sa akin, mamahalin ito ni Lolo. Paano napunta sa iyo ang bracelet na ito? Ito ay ibinigay sa akin ni Lolo. Kung nais mo itong ibalik, ibabalik ko ito sa'yo. Panatilihin ito. Oy. Sinabi sa akin ni Lolo na na-distract ka buong hapon. Lolo ay lumang, kung hindi mo gusto ang kanyang jokes, huwag mag-alala tungkol dito. Hindi dahil kay Lolo. Basta, anong ginawa mo sa mga taong iyon kagabi? Nabali ba ang kanilang mga kamay at ibinilang ko? Tara na. Walang anuman. Medyo uneisi lang ang pakiramdam. Ano hindi? Kamusta? Magpadala ng mas maraming tao upang bantayan ang mga taong iyon mula kahapon. Nawala sila. Ano ang mali? Ang isang tao ay nagdudulot ng problema marahil sila ay na-orchestrate mula sa likod at nagpadala na ako ng mga tao upang mag-imbestiga. Kahit nabaguhin ko ang simula, pagpapatuloy pa ba ang kwento? Kung ito ay isang hindi maiiwasang kamatayan, ano ang punto ng paggawa ng lahat? Huwag overthink ito sa city. Hindi pa ang pangalan ko ay Lujin. Ang isang tao ay hindi maaaring protekta. Nangako ako sa iyo kung tutulungan mo akong gamutin ang aking bin. I will protect you well. Ibig kong sabihin ang sinasabi. Nagsayang ng effort. Iron Man. Salamat. Ang napili ng mga tagahanga, Lim Eluling. Ngayon, ang paggamot na ito ay nangangailangan ng malakas na gamot. Maaaring medyo masakit. Ngunit para sa paggamot, mangyaring tiisin ito, Ding Ailu. Birthday banquet ni Lolo. Maaari ba tayong magtalaga ng mas maraming tao? Ibig mo bang sabihin ay makikianam sila sa birthday bank? Naintindihan. Huwag mag-alala, ano man ang plano mo magpatuloy ng malaya. Kahit ano pa man ang susubukan youth protect. Lu Jincheng, salamat. Lin 11. Sabihin mo ulit. Hindi ka ba marunong magsalita ng tahimik? Wala kang pakialam na mapahiya, pero ginagawa ko. Lindsay, bakit hindi ka umuwi? Bakit ako uwi? Huwag kang mag-alala tungkol sa aking pamilya. Kasalanan mo muna. Hanggang di maaari kang umuwi, hindi kita masisisi sa pagkuha ng mga tao upang talunin ako. Malinaw na hindi mo makilala ang mga tao at binubog ka ng iyong mabuting kaibigan. Sinusubukan mo pa rin bang sisihin ako? Hindi ko kailangang manatiling mainit sa taglamig. Ang aking ulo ay puno ng mga sombrero na inilagay mo sa akin. Lin 11. Sinusubukan mo pa rin bang saktan ako? CJ. Pagkatapos ay ipaalam sa lahat kung paano pinalayas ng iyong pamilya Lin ang tunay na ninong para sa isang peking anak na babae na nagnakaw ng kasintahan ng ibang tao. Ikaw! Kung ayaw mong umuwi, huwag. Hanggang gabi masaya ka, laging hintayin ka ni na mommy at daddy sa bahay. Maganda talaga ang acting. Nasabi mo ito nang hindi nahihiya. Wang Qiyang. Lumayo! Ikaw si Lingxi. Dumating ka upang ipagtanggol ang Lin An-an. Ngunit hindi sinabi sa iyo ni Lin An kung ano ang nangyari sa taong tumulong sa kanya noong nakaraan. Paano ka mangangahas na palakihin ito? Una mong sinaktan ang isang an, pagkatapos ay naka-frame sa outing. Hindi ako titigil hanggang hindi ka nagbabayad. Ito ay Lin Unframed ang nagsabi sa iyo na naka-frame ako sa outing. Maliwanag ang investigasyon ng pulisya at naroon mismo ang ebidensya. Inakusahan mo lamang si Lin An anong walang patunay. Paano ka mangangahas na pukawin ako? It seems the last time I made you suffer as a living is St. Tom now on Nakalato. Hindi mo pa rin natutunan ang iyong aral. Tiyak na ikaw. Mag-enjoy kayong dalawa.
Hindi ako sasali sa iyo. Flaminto! Miss, bingi ka ba? Nagsasalita ako. Ikaw ay isang taong walang kahiyan. How dare you hit me? Sa loob ng isang taon na ang nakalipas, alam mo ba kung sino ako? Naghahanda si Miss Lee na magdulot ng gulo sa birthday banquet ng aking lolo sa ngalan ng pamilya Lee. Si Inye, Lu ay si Lindsay. Kaya, Miss Lee, plano mo bang magdulot ng gulo? Hindi. Aalis muna ako. At ang iyong damit ay marumi. Kukunin kita upang baguhin. Hindi pa ganoon kalapit ang relasyon namin. Bukod dito, sa palagay ko ang babaeng ito. Hindi ka ba mababago sa ibang bagay? Siyempre gagawin ko. Ang pagsubok sa ganoong bagay ay hindi komportable. Ngunit ang saloobin ni Lynn Ans ngayon ay tiyak na pek. Hindi ako tanga. Sa pamamagitan ng paraan, Nakita ko lang wangkya ang ako ay tungkol sa... Nang sinubukan kong sumunod, pinigilan ako ni Lynn Ann. May pinaghihinalaan na nagkakagulo sila. Turin ito. Mayroon ontis yung makatulong sa iyo na baguhin ang mga damit. Kung may nararamdaman, bumaba ka agad. Lu Jingshen, nag-aalala ka sa akin. Baka nahulog ka sa akin. Ito ay para sa paggamot ng aking binti. Naiintindihan ko. Ano? Hindi naman talaga ganun. Dinobo ni Lu Jingshen ang kanyang seguridad. Sa ganitong mahigpit na pag-iingat, kung paano maaaring mangki ang slip. Ako tunay pag-asa, Lu Jingshen, mabilis na trato sa nawang... Tawagin mo ako. Wang Qiyang. Paano ka nakapasok? Naghahanap ng nanay? Hindi ka makakatakas ngayon. Ikaw ay isang matandang babae. Paano mo balak na pigilan ako? Sinabi sa akin yung sinanapakayaman mo. Hindi sana tayo napunta sa ganito, di ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Nakalimutan mo ba kung paano nawala ang iyong braso? Subukan ang pagpindot sa akin ng isang beses. Tingnan kung ano ang mangyayari. Mawala, mayroon ka pa ring lakas ng loob na banggitin ang kaguluhan sa ibaba. Maghintay hanggang mapagtanto nila. Matagal ka nang naging akin. Haha! Kuya, kasama mo ba talaga si Lindsay ngayon? Hindi ka pa ba engaged kay Lindsay? Si mo si Lynn Anse. Sa iyo. Siyempre, hindi ko ginagawa ito para sa sarili ko. Nakatayo ako para sa iyo dahil hindi magandang babae si Lindsay at nag-aalala ako na malinlang ka. Biglang nawala si inay. Tara na. Handa na ang ikalawang batang guro. Pagkatapos maghintay, Panoorin ang palabas. Lu Jingshen, ikaw, isang lumpo, ay kasangkot sa naturang iskandalo. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo sa akin. Lynn Subelas. Lu Jingshen, magmadali. Sila ay nagre-record ng isang video. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa aking birthday banquet sa kabila ng inyong abalang schedule. Mangyaring tamasahin ang iyong sarili ng malaya. Ito ay isang misteri. Lumang Lu, birthday mo ngayon. Hindi ako makakapunta sa event para mag-film ng video. Maligayang kaarawan sa iyo. Ano ang nangyayari? Sabi niya hindi niya alam. Lolo, alam kong mismo na ang mga dating kasama mo. Ngunit lumala ang kalagayan ni Lolo Son, kaya hindi siya makadalo ng personal. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko kay Lolo Son na i-record ang video. Mag-isip tungkol sa iyo. Young Master Lu ay tunay fish. Young Master Lu at Old Master Lu ay may tulad na isang magandang relasyon. Mukhang ang Lu pamilya ay pa rin ay humantong sa pamamagitan ng Young Master Lu sa hinaharap. Aalis ka ba o hindi? Sige, video.
Okay. Nakita mo ba kung paano tumingin si Lu Jinting kanina? Medyo makulay. Paano mo nalaman na may gagawin sila sa piging ni Lolo? Lamang guest. Sa tulad ng isang maliit na utak, ano pa ang maaari mong makabuo ng? Hindi ko masasabi sa iyo na alam ko ang clock. Ano ang dapat nating gawin ngayon, kapatid? Ayusin ito. Bukas kailangan kong makilala si Lolo mag-isa. Lolo, Jinping, nandito ka. Subukan ang bagong saan na ipinadala ni Jingshen. Si Lu Jingshen pa rin. Paano mo nahanap ang oras ngayon upang bisitahin ang matandang lalaking ito? Ito pa rin ang daan. Hindi ba dahil sa daan na inalis niya sa akin mula sa aking posisyon? Matanda na ako ngayon, hindi na ako makikialam sa mga bagay ng kumpanya. Lolo, ang gusto kong sabihin ay walang kinalaman sa kumpanya. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Look at this. Maganda ang shot. Ito ay mas mahusay kaysa sa aking mga larawan ng mga tao na lihim na nakuhanan ng larawan. Paano mo nalaman sina Lu Jingshen at Lindsay? May sariling kapalaran ang mga kabataan. Hindi ko nais na makagambala sa pag-ibig ng iyong mga kabataan. Ngunit bakit may otoridad si Lu Jingshen na baliwalain ang aking posisyon bilang pangkalahatang tagapamahal? Please sabihin ko ulit. Ang mga bagay ng iyong kabataan, di ako makikialam. Hindi ako makikialam. Ibinigay mo ang lahat ng iyong mga mapagkukunan sa lumpo, Lu Jingshen. Mula sa pagkabata hanggang ngayon, saan ako naging mas masahol pa kaysa sa kanya, Lolo? Ako rin ang apo mo. Bakit lagi mo siyang kasama sa halip na ako? Kung nais mong umupo at magkaroon ng sa akin, tinatanggap. Kung nais mong maging sanhi ng problema, hindi ako tututo sa pagpapadala ng isang tao upang sipain ka ngayon. Lolo! Matandang lalaki. Kung hindi ka mabait, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatarungan. Okay, subukan mong Miss Lynn, hindi ba masyadong bigla? Walang kinakailangan pagsasanay sa rehabilitasyon, paglipat. Huwag kang mag-alala. Tagumpay. Bakit lagi kang tumatanggi kapag hinihintay kitang umalis? Yeah, so. Siguro masyado akong nagmamadali. Kailangan ko pa rin ng ilang pagsasanay sa rehabilitasyon. Gagawa ako ng plano para sa iyo. Isang paalala sa host, ikaw ay isang pansamantalang bisita lamang dito na nakalaan na umalis sa nobelang mundo sa kalaunan. Iwasan ang pagbuo ng mga hindi kinakailangang emosyon, tumuon sa gawain ng pagbabago ng kapalaran. Intindihan. Ito ay isang mahabang panahon dahil ang pangunahing mga karakter ay sanhi ng problema. System, masasabi mo ba kung ano ang ginagawa nila ngayon? Ang sistemang ito ay walang ganitong function. Mangyaring kalugarin batay sa balangkas ng orihinal na kwento. Anong walang kwentang bagay? Base sa plot. Hindi na uminom. Tulad ng hiniling, ito ay walang kulay at walang amoy, undetectable kahit nasa isang post-mortem pagsusulit. Kuya Jingtian, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Paano kung mahuli tayo? Ang puso ng matandang lalaki ay hindi maganda upang magsimula. Isang bigla ang atake sa puso. Sino ang maghinala sa atin? O maaari kaming bumalik mamaya at akitin si Lind. Si Lindsay ay hindi ang self-proclaimed miracle doctor na mahilig sa karayom. Tiyak na magmadali siya upang gamutin si Lulolo sa sandaling makita niya ang kanyang pagkalason. Ngunit si Lulolo ay lampas na sa pagdal at Lindsay ay magiging ang huling tao Lulolo nakita bago ang kanyang kamatayan. Katapos ay maaari naming maginhawang ilipat ang landas sa kanyang katawan. Tama. Siya ngayon ay kasangkot sa Lu Jingshen. Hanggang ang chismis na ito ay umabot sa lupo ng mga direktor, kahit na hindi siya umamin, tapos na sila. Sa huli, Lu family at Lin family ay pa rin mahulog sa aming mga kamay. Matalino ka, An-An. Ew. Naiinis ka na naman sa akin. Oh, mahal. Last time na sinabi mong masarap ang tea ni brother.
Ngayon dinala ko sa iyo ang isang bagay na mas mahusay. Mabuti na maintindihan mo. Oh, wow. Walang magkano, kukunin ko na gumawa ka ng isang tasa upang subukan muna. And with few. Kumusta ka kamakailan? Si Brother Xiaofeng ay nag-aalala tungkol Lolo. Ang aking saloobin noong nakaraan ay mali. Nagtimpla lang ako ng saa para matikman. May konsensya ka pa rin. Ang lolo ay hindi maaaring uminom ng tsaa ni sister. Ito ay espesyal na ginawa ni Brother Jingting para kay Lolo Lu. Ang pamilya Lu ay hindi tulad ng pamilya Lin. Kung nais mong inumin ito, hindi mo maaaring dalhin lamang ito ng malakas. Paano ang tungkol sa pagkuha o hindi pagkuha? Lian-an, kailan mo ako ititigil sa paninirang puri? I think you're actually sa loob ng isang taon na ang makalipas. Basta beer naman ito, huwag pumunta sa tubig. Lolo, ang tsaa na ito ay hindi maaaring lasing. Itigil ang pagdudulot ng problema. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng tsaa na ito? Ang tsaa na ito ay mahalaga. Ngunit hindi namin alam kung ito ay ang mga dahon ng tsaa o ang laso na mahalaga. Ano ang nangyayari? Natagpuan ito ayon sa iyong kahilingan. Galan siyang maging walang kulay at walang amoy, undetectable kahit nasa isang post-mortem. Sister, kahit nagalit ka sa amin, hindi ka makakagawa ng gayong mga kasinungalingan. Si Brother Jingting ay apo ni Lolo Lu. Paano niya mapipinsala si Lolo Lu? Ako ito, paano kung malalason ang aking sariling lolo? Sige, dahil sinasabi mo ito ay hindi, pagkatapos ay uminom ito tasa ng tsaa. Matapang ka ba? Inumin. At kung pipilitin mong maging mahirap, pagkatapos ay inumin ko ito. Kontento ka na ba ngayon? Ate, alam kong ayaw mo sa akin. Paano walang lason? Malinaw na nakita ko silang nagdadala ng lason, ngunit Hindi mo rin ma-drug si Brother Jingting dito. Paano nilalason ni Brother Jingting ang kanyang minamahal na buwan? Oh, Lindex yan. Tingnan mo ang ginawa mo. Matapos mabuhay, nakita ko ang bawat trick. Umupo ka, mag-usap tayo ng maayos. Master, ang iyong nakapagpapagaling na sopas ay handa na ngayon. Ate, hindi komportable ang mga mata ko. Maaari mong suriin kung ang aking makeup ay smugs mula sa pag-iyak. Lolo, inihanda mo na ito. Hayaan mo akong gumawa ka ng isang sopas. Mag-entay! Hayaan mo akong magluto para sa iyo. Huwag sunugin ang iyong sarili. walang lason sa sopas. Maaari ba akong magkamali? At hindi komportable ang mga mata ko. Maaari mong suriin kung ang aking makeup ay smugs mula sa pag-iyak. Tio Lu, kumusta ka na? Ano ang ginawa ni Lindsay sa aking lolo? Patuloy mong sinasabi na kahawig ko siya. Baka gusto ni Lu Jingchen na patayin mo ako at si lolo. At least may pagkakataon pa rin akong iligtas si Lolo. Ayaw mo ba akong patuloy na saktan si lolo, kapatid? Uncle Fido sa iyo napakalaki. Paano mo siya malalason? Paano mo nalaman na lason ito? Itigil ito! Sino ang maniniwala dyan? Ininom ng aking lolo ang sopas na ibinuhos mo at naging ganito. Sinasabi mo pa rin na hindi ikaw ang naglason sa kanya? Wala akong time makipaglaro sa inyo. Hintayin mo na lang ako, hanapin ka. Walang sense eh. Kapatid ko, okay ka lang ba? Kakaibang marka sa kanyang noo. Dalhin mo siya rito at arrestuhin. Sa totoo lang. Una mong nilason ang aking lolo, pagkatapos ay binigyan mo ako ng acupuncture at ginamit ang dugo ng Spring Master upang patayin ang aking lolo at ako. Ginamit mo pa ang 10 Great Fists. Lu Jingting, ang iyong lohika ay mali. Si Lu Jingchen ay nasa kapangyarihan na. Bakit mo gagawin ito? Tanging ang isang tao na walang silbi tulad ng gagawin mo sa gayong mga underhanded na pamamaraan. Huwag mong saktan si lolo. Malinaw ang ebidensya. Ilagay mo muna siya sa basement. Kung may mangyari sa aking lolo, babayaran ko siya sa kanyang buhay. Nakikita ko kung sino ang natatakot. Paano napunta rito si Lu Jingchen? Hayaan mo siyang umalis. Huwag hayaan Lindsay Lason grandfather ni Sopas. Ano ang karapatan mong palayain si Lindsay? Ikaw ay maling akusasyon sa akin, Lu Jingting. Kung hindi ka kumain sa lalong madaling panahon, huli na. Ate, hindi mo ba ako kilala? Paano mo malalaman ang gamot? Tumawag na kami ng doktor. Huwag ipagpaliban ang tunay na paggamot. Naantala ni Lindsay ang paggamot kay lolo. Maaari mo bang pasanin ang responsibilidad? Hayaan mong magsalita si Lindsay. Kung may mali, responsibilidad ko. Ngunit, CJ. Ngunit kung may mangyari kay lolo, dapat kang magbitiw bilang isihi ng Lu Group at si Lindsay ay magpapahayag at tatanggap ng parusa. Pakikitungo. Sinimula ni Lolo ang pagsusuka ng dugo na nagpapahiwatig na ang lason ay kumalat sa kanyang mga panloob na organ. Kahit na muling ipinanganak si Huatuo, walang lugar para sa pagbawi. Jingchen. Mamatay!
Hindi! Lolo! Yun sa balas. May iba ka pa bang sasabihin? Poison muna, pagkatapos ay acupuncture. Natatakot ka bang hindi mabilis mamatay si Lolo? Sister, sinabi ko na sa iyo, ipinadala namin si Lolo sa ospital. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging napakasama mo. Sa totoo lang, gusto kong patayin si Lolo Lu. Dalhin mo si Lindsay dito. Ano ang ibig mong sabihin? Lindsay ay may malinaw na katibayan ng pagkalason, Lolo. Pinoprotektahan mo pa rin ba siya? Kasama ko dito, siguruhin mo. Focus ka lang sa treatment mo. Hayaan mo akong hawakan ito. Kuya Jingshen, okay ka lang ba? Anong uri ng gamot na nagbabago ng isip ang ibinigay sa iyo ng babaeng ito na hindi mo pinapansin ang kaligtasan ni Lolo? At ikaw ay lumpo, gayon pa man ikaw ay natatakot sa pamamagitan ng isang walang silbi administrative clerk. Ako na ang bahala sa Lu family. Kung natatakot ka sa kanya, gawin mo lang ang gusto mo. Haha. Haha. Ikaw ay isang beses. Mas mabuti kung magising si Lolo. Hindi ko talaga kaya. Huwag kang mangahas na sirain ang bahay. Lindsay lamang poison iyong sopas mas maaga. Mayroong parehong saksi at pisikal na katibayan. Dadalhin ko si Lindsay upang harapin ang hustisya. Ngunit paulit-ulit na hinarangan kami ni Lu Jingshen. Masyado lang akong nag-aalala at kumilos ng padalos-dalos. Ang nabiligtas si Lolo, iyon lang ang mahalaga. Lu Jingting, sinisiraan mo ako. Hindi sa banggitin ang iyong paulit-ulit na panghihimasok sa pagpapagamot, Grandfather Lu. Marahil ay nilason mo pa siya mismo. Ang pagkakasalan ni Lindsay ay hindi maikakaila. Gusto mo pa bang makipagtalo? Ikaw. Ate, aminin mo na lang. Dahil gising si Lolo, walang makasisisi sa iyo. Malinaw ang ebidensya. Lolo ay matanda, 2 taon na ang nakakaraan. Inilagay ko ito sa bahay ni Lolo. Anong ebidensya mayroon ka? Mas tunay kaysa sa surveillance video. Alam kong malamig ang... Hindi mo hahayaang ibalik ka ng iyong ama. Impossible! Ang video na ito ay dapat na-synthesized sa pamamagitan ng Lu Jingshan. Hindi ko kailanman ginawa ang ganoong bagay. Lumabas ka, Lolo! Anong plano mo? Mula ngayon pasulong. Lahat sa pamilya. Wala itong kinalaman sa iyo. Halika dito. Tumigil ka doon. Lolo, ako rin ang iyong biological apong lalaki. Lolo, hindi mo ako kayang tratuhin ng ganito. Ano ang mal... Aalis muna ako. Uncle Lu, bibisitahin kita ulit next time. Walang pangunahing isyu ngayon, ngunit sa hinaharap, kailangan mong maging maingat sa iyong dieta sa paligid ng street. Salamat sa pagtulong sa oras na ito. Lolo, ito ang dapat kong gawin. Nasaktan ko ang aking pundasyon sa pagkakataong ito. Mula sa taong 2011. Lolo, wag sabihin na, ikaw ay tiyak na mabuhay ng isang mahabang buhay. Sariling katawan. Alam kong malinaw. Kung naririnig ko ang iyong anak na may jinction sa aking death, tawagin mo akong Lolo. Mamamatay ako sa malinaw ng mga mata. Nagtataka ako kung bakit walang abnormality sa pulso, ngunit ang tao ay hindi mahina. Ang mga emosyon ay nagsisikap na mapalakas. Maganda ang acting ng matandang ito. Siya ay nanalo ng Oscar. Lolo, ito ay hindi ko nais na ito ay Jingchen. Jingchen? Hindi na kaya. Walang paraan. Kabataan, ano ang mali dito? Ang aksidente sa sasakyan na ito ay hindi lamang nasugatan ang kanyang binti, kundi pati na rin. Ay hindi. Sinasabi mo ba? Lolo, magpahinga ka muna. Kung mayroon man, tawagan mo ako. Ang aming lumang pamilya, Lu. Hindi ko kaya. Ano ang hindi mo magagawa? May iba pa akong gagawin. Aalis muna ako. Sinusubukan kumilos muli ng inosente. Sinusubukan lumayo dito. Ang pasyente na ito, ikaw ay nakatayo masyadong malapit sa doktor.
Sinasabi ng ilang tao na ang aking pisikal na kakayahan ay hindi. Dr. Ren, tulungan mo akong suriin ito. Biglang nakinig. Gamit ang residual. Ang ritmo ng puso ng host ay napansin bilang abnormal. Paghahanda upang pangasiwaan ang sapilitang electric shock. Okay lang. Nandito ka para makita si Lolo Lu, di ba? Dahil hindi pa natutulog si Lolo, magpatuloy ka agad. Lenanen, bakit hindi ka pa umalis? Nais ng iyong mga magulang na umuwi ka muna. Hindi. Nawala mo Lu Jingting bilang iyong suporta at hindi pa rin kumilos. Pa rin kumikilos tulad ng isang 3 taon gulang na bata. Pagiging matigas ang ulo. Pumunta mamatay! Ikaw. Minxie, gising ka na. Ano ang nadarama mo? Kung Lu Jingshen patuloy na pagpapaalam sa amin bumuo ng aming mga damdamin para sa bawat isa, ito ay lamang makapinsala, Lu Jingshen. Okay, Lenge kayo. Saan ka ba talaga nakakaramdam ng masama? Hindi. Okay, Lenge kayo. Gusto ko lang magpahinga. Mangyaring umalis. Okay. Lu Jincheng, pasensya na. Itigil ang pagpapanggap. Dito na naman tayo. Ay, hindi! Magsalita ka lang, bakit mo ako sinaktan? Magsalita ka, anong dumi ang sinusubukan ni Lian na nasaktan ako sa pagkakataong ito? Mayroon ka pa ring mukha upang ipakita. Alam mo, sinasadya mong itulak ang isang an pababa sa hagdan na nagiging sanhi sa kanya upang mabulag at bugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kadiliman. Paano ka magiging napakaluki? Evil men and I bilag! Ellen, kailangan ng pahinga ni Miss Lin. Umalis ka na ngayon. Lindsay, hindi pa tapos ang bagay na ito. Sa aklat, Lin-an ang nagkunwari na bulag upang makawin ang mga mata ng babaeng Lin. Hindi rin peke ang oras na ito, di ba? Hindi kailangan kong suriin. Galit. Narito ang dumadating na manggagamot ni Lian. Nangangahulugan ito na ang mga medical na record ni Lin-an ay dapat na nasa opisina na. Bakit wala? Doktor, mangyaring sabihin sa akin ang direkta kung ang mga mata ng aking anak na babae ay maaaring gamutin. Paunang pagsusuri, ang utak ng iyong anak na babae ay nagdusa ng malubhang epekto na nagdudulot ng retinal detachment na nagre-resulta sa permanenteng pagkabula. Tinatayang hinaharap. Si Lin-an ay tunay na bulag. Ito ay dahil kay Lindsay. Kung hindi niya itinulak ang isang an pababa sa hagdan, paano magiging ganito ang isang an? Itinulak niya ako. Okay, naging ganito siya. Nangangahulugan lamang ito na karapat-dapat siya. Okay. Bakit tahimik? Lin Sablas. Bakit ka nandito? Alam mo ba na gusto mong lasunin ang an dito, tulad ng ginawa mo kay Lolo Lu? Nais kong sabihin ito sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Ikaw ay talagang hangal. Luminitaw ang isang budha at 2 badhist ang umakyat sa langit. Ano man ang sabihin ni Lin-an, naniniwala ka. Ikaw ba ang aso niya? Ang lason ay itinanim ni Lu Jingting. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, pumunta maganong sa pulis. Anong pinag-uusapan mo dito? Kailangan kitang talunin ngayon. Oh! Okay. Last time, it was because hindi ako prepared na binitiwan mo ako. Gusto mo bang gamitin muli ang parehong trick? Yancheng, Lindsay, ano ang ginawa mo? Huwag mag-alala, manulutas ko ito sa aking sarili ng kaunti. Lin Yanshen, binabalaan kita. Kung nakikita mo ako sa hinaharap, pumunta ka sa paligid ko. Kung hindi, susunduin kita tuwing nakikita kita. Anak! Lumang Lin, magmadali at lumapit. Nalinsin ay simpleng mabaliw. Hindi na ito isang mahalagang pwede. Kaya hanggang haharapin ko ang pamilya Lin, baka makabalik ako. Basta. Lu Jiancheng. Makibalita sa kanya.
Anong klaseng masamang bagay? Ayokong isipin. Nandoon ang boss. Sir, baliw ka ba? Diyos ko. Anong pagkakataon, Jim Elu? Hindi isang pagkakataon umating ako partikular sa ospital upang alagaan si Lindsay. Ay? Kaya dapat pasalamatan natin si Amy, Elu. Ano ang relasyon mo sa dalaga? Si Lindsay ang girlfriend ko. Hindi ko alam ang ibig sabihin ni Amy Aline. Plano mo bang saktan ang mga tao? Lahat ng ito ay misunderstanding. Ito ang aking pagkatao. Dahil wala siya dito ng ilang araw, nag-aalala kami. Aalagaan ko siya ng mabuti. Hindi mo kailangang mag-alala. Okay. Sa mga salita ni Amy, Elu. Pagkatapos ay makakasiguro ako. May iba ka pa? Okay. Tapos aalis muna ako. P. Madalas umuwi kapag hindi ka busy. Sobrang miss ka ng parents mo. Dang Elu, salamat. Hindi ka ba dapat magpahinga ng maayos? Bakit bigla kang naubusan? Magpapahinga ako ng maayos. Babalik muna ako. Lynn Subalas. May tinatago ka ba sa akin? Shikli, pagod na ako. Shikli, paalam. Pasensya na. Huwag mo nang banggitin ulit ang bagay na ito. Bakit ako dapat manahimik? Si Lindsay ay kasintahan ni Lu Tingshen. Mas mabuti pang kumilos ka. Isang-isang, huwag mag-alala. Dad ay tiyak na mahal. Okay lang, hindi ko sinisisi ang aking kapatid na babae kahit na hindi na bumalik ang aking paningin. Hindi ko rin ito tatanggapin. Ang aking ama ay may iba pang mga bagay sa kanyang kumpanya. Haharapin ko ito. Okay. Ganyan din ang tatay mo. Subukan kung hikayatin siya. Alagaan mo ang kapatid. Kapatid! Anan, huwag kang umiyak. Ito ang utang ni Lindsay sa tiyak na gagawin ko siya. Ang iyong sariling sulok na mata ay ibinigay sa... Stop pretending, alam kong gising ka pa. Mag-usap tayo. Ay, Kailan ka dumating? 3 buwan ka na sa ospital. Nandito ako ngayon para i-discharge ka. Medyo masama pa rin ang pakiramdam ko. Manatili ng ilang araw pa. Minxie, iniiwasan mo ako. Hindi ako. Paano nangyari iyon? Hindi mo pa rin aminin. Kailangan ko lang pagalingin ang iyong binti. Hindi ba iyon ang sinabi mo? Pinagsisisihan ko ito. tapos ang sitwasyon ni Amy. Lindsay, baka nasa harap mo ako. Ikaw ay masyadong mabait. Sa tingin mo talaga mayroong isang bagay sa pagitan namin. May karapatan kang tumigil dito. Ikaw ay nangahas na mukhahiin ako noon. Ikaw ay handa na kauntid sa pamamagitan ng akin magpakailanman. Ikaw ay nangahas na mukhahiin ako noon. Ikaw ay handa upang maging haunted sa pamamagitan ng Me Forever. Kahit na ako ay cursed, tingin ko pa rin Lu Jingshen ay gwapo. Hindi na ito maaaring magpatuloy pa. Pagkatapos ng lahat, ang binti ni Lu Jingshen ay halos kumaling. Maaari kong itago at isuot ang mga ito ng dahan-dahan hanggang sa sumuko sila upang maiwasan ang paglogi ng lokasyon ng sistema.
Mahal mo ako. Kung dadalhin mo ako dito o itali mo ako, ano ang gusto mong gawin? Ito ang utang mo sa akin. Pinabagsak mo siya sa hagdan. Wala itong kinalaman sa aking kapatid. Ako ang tunay mong kapatid. Mas mahusay na bilhin ito sa iyong sarili. Ito ay dahil itinulak mo siya pababa sa hagdan na siya ay naka-out sa ganitong paraan. Ipakit mo na lang sa kanya. Hindi mo ba kayang gawin ang eksena na ito para sa akin? Lin 11. Lin 11. Alisin ang iyong sarili tulad nito. Anong ginawa mo kay Ixie? Hindi. Binigyan ko lang siya ng gamot na ito. Lindsay, Lin 11. Gumising. Mayo. Dalhin mo siya sa estasyon. And ano, tumahimik ka. Lumabas. Mr. Xing. Gising ka na. Bakit hindi bandaged ang iyong kamay? Nasaan ang doktor ng pamilya? Umalis siya pagkatapos suriin ang iyong katawan. Medical kit. Ay? Napakalaki mo. Bakit hindi mo pinayagang bandage ito ng doktor? Sa kabutihang palad, ang pagdurugo ay tumigil kung hindi nasa 8 ka na ngayon. Kailangan mong pumunta sa EV. Ikaw ang aking doktor. Aking pinsala, ikaw ay responsable para... Paano kung isang araw, masasaktan ka, hindi ako sa tabi mo noon? Saan ka pupunta? Binabalaan ko ang host, huwag ibunyag ang pagkakaroon ng oras sa paglalakbay at ang sistema sa sinuman. Ang mga lumalabag ay ituturing ng mga pagkabigo sa gawain at aalisin. Ang iyong binti ay ginagamot na. Ang pamilya Lin at Lu Jingting ay hindi na nagbabanta sa akin. Malapit nang matapos ang aming transaksyon. Sa oras na iyon, tiyak na maglalakbay ako sa buong mundo at magtatamasa ng isang masayang buhay. Hindi ko papayagan. Hello, Jingchen. Ganito mo tinatrato ang iyong tagapagligtas. Bukas ang iyong sugat. Hayaan mo akong bandage para Lu Jingchen, ano ang dapat kong gawin sa relasyon na ito? Bakit hindi sapat? Naisip ko lang kung paano paulit-ulit na isinapanganib ni Enyi Pilu ang kanyang buhay upang iligtas ako na medyo nagpakilos sa akin. Ang mga bagay na iyon, hindi ko gusto ang iyong pasasalamat o pagkakasala sa akin. Gusto lang kita. Sa anong mga dahilan hindi mo ako papayagan na makita ang aking anak na babae? Bakit napakaingay sa labas? Si M.E. at Nembralin ay humiling na makita si Miss Lin at ang kanyang pamilya. Para saan sila? Elo, ano ang ibig sabihin nito? Kung mayroon kang sasabihin, magsalita mula sa pintuan. Si Xiaoxi ay nakatakas lamang sa panganib. Ikaw ay masyadong malapit. Maaari mong takutin ang maliit naman. Haha. Ang ina ni Sixi, nagpapakita rin ito ng pag-aalala para sa iyo. Okay ka lang ba, Jinalien? Hindi kami sapat na malapit para sa kayong mga pagbati. Kung narito ka upang makiusap para kay Lin Yanxian, CJ, dapat kang bumalik. Hindi ko nababawiin ang kaso, Lindsay. Xiaoxi, babalik ako. I would definitely give this yes, Chen, sa loob ng 1 taon na ang nakalipas na pakalayo niya this time, di ba? Nag-aaway ang magkapatid. Hindi maiiwasan. Bukod dito, kapatid mo siya. Gusto mo ba talagang bubulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan? Nang hinabas ni Lin Yansheng ang aking mga mata, hindi rin siya nagpakita ng awa. Si Lin Xiancheng ay medyo mapuso, ngunit sa iyong kahilahilakbot na pagkatao, kung ikaw ay naging mas responsable noon, magkakaroon ba ng alinman sa mga ito sa ibang pagkakataon? Bakit mo ako hinihila? May nasabi ba akong mali? Pagkatapos ng lahat, ang mga kilalang tao ay may 2 mata. Ano ang masama sa pagbibigay kay auntie nito? Ganyan lang talaga. Magsalita ka, magpatuloy ka. Matagal ko nang binuksan ang papel bago ka pumasok. Ang live stream ngayon ay may higit sa 1-0. 000 manonood. Gusto mo bang batiin ang audience?
ay off ito para sa akin. Huwag kalimutan, ikaw ang naging sanhi ng aking pagkabulag at inilantad ko ang katotohanan sa online. Sinusuportahan pa rin kami ng mga tao. Hindi mo kailangan ng concern. Na-post ko na ang katotohanan na gusto mo online. Fake, huwag kang maniwala. Mas mahusay mong linawin ito kaagad. Ito ay peke. Ang katibayan ay dito mismo. Hindi ko kailangang mag-aaksaya ng mga salita sa iyo. Sa halip na makipagtalo sa akin, isipin kung paano mabawi ang mga pagkaluki ni Lynn. Ikaw! Ipakita mo sa kanya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Bumalik tayo at pag-usapan ito. Galit ako. Lumabas ka dito, damit. Ikaw. Huwag mo akong tawaging tatay. Bakit mo inaalis ang iyong galit sa isang an? Masakit ba? Umupo. Lahat ng ito ay dahil kay Ricky. Pagod na pagod ako sa kanya. Hindi ko dapat siya ibinalik sa una. Anong gamit na yun para pag-usapan ito? Ang dating pamana ng iyong pamilya. Nawasak sa aking mga kamay. Ano ang ibig sabihin ni Papa? Huwag kang matakot, An-An. Ikaw na ang huling anak ni Mama. Kahit na ang Lynn Group ay nabangkarote. Nanay, kailangan kong pagalingin ang iyong mga mata. Paano mag-bankrupt ang Link Group? Aling Lindsay. Salamat. Kung gayon, Medyo pagod na ako. Hindi ko sinasadyang ginamit ang sangsiyang. Kang bankrupt only group. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ginawa ko? Matapos magbata ng maraming taon, talagang hindi ako mabubuhay sa kahirapan. Hey. Ano ang mali? hindi ka ba nagtatrabaho ngayon? Hindi, dahil nakatakas ka lamang sa panganib, nais kong manatili at panatilihin kang kasama. Mas maganda ang pakiramdam ko. Hindi mo kailangang samahan ako. Dahil mas maganda na ang pakiramdam mo. Pagkatapos namin, Huwag pansinin ang panliligalig ng mga tao. Magkita tayo minsan. Mayroon akong isang bagay na tiyak na interesado. Walang problema. Medyo pagod. pagkatapos ay babalik ako sa pag-aaral upang hawakan ito. Kailangan mo upang makakuha ng anumang bagay. Oh. Ang pamilya Lin at Lu Jingting ay hindi na nagbabanta sa akin. Ang aming transaksyon, malapit nang matapos. Sa oras na iyon, tiyak na maglalakbay ako sa mundo at masisiyahan sa isang kahanga-hangang buhay. Ibibigay ko ang proyekto ng Western City sa isang mababang presyo. Gusto ko lang bigyan sila ng surprise. Hindi mo ito makikita. Lu, mismo na. Gusto mo ba siya? Hindi na kailangan. Hindi siya makatakbo. Okay.
Parang wala namang masama sa mga mata mo. Mukhang convincing. Oh, alam ba ng mga tao mula sa pamilya Lin na lumabas ka sa oras? Salamat sa iyo. Ang pamilyang Lin ay nasa dulo na ng kanilang lakas at ang aking mga magulang ay abala na wala silang lakas upang bigyang pansin ako. Tama ba? Kung alam nila na nagsisinungaling ka sa kanilang lahat, Sabi mo nung namatay sila. hihinahin ka ba nila upang dalhin sila? Hindi ba kasalanan mo ang lahat? Kupitin ang kalokohan saan ko gusto. Nagawa ko na ang aking makakaya upang lumabas at makita ka ngayon. Ano sa palagay mo ang sasang-ayon ako sa mga kondisyon na iyong iminungkahi? Kung sasabihin ko, mayroon akong katibayan na Lu Jingting tampered sa Lu Jingshen na nagiging sanhi ng isang aksidente sa sasakyan. Nagkaroon din ng Lim Pamilya Tax Evasion Legend. Sapat na ang mga ito, di ba? Aking mga kondisyon. Wala kang tiwala sa akin. Alam kong hindi mo kaya. Ngayon, maaari kang magtiwala sa akin kasama ito. Maaari mong ganap na tanggalin ang abogado. Hanggang di natutugunan mo ang aking mga kondisyon, ibibigay ko sa iyo ang orihinal na bayarin sa aking sarili. Ang card na ito ay may 50 milyon. Matapos makumpleto ang aming transaksyon, ililipat ko ang natitirang pera sa card na ito. Alam mo, ang Lin Pamilya ginagamot sa iyo, kaya na rin, hindi mo mag-atubiling kapag ikaw betrayed ang mga ito. Hindi ba kasalanan mo ang lahat? Kung hindi, paano tayo magkatapos ng ganito? Mula sa kung ano ang alam ko, Lin Yanchen din kinuha panganib para sa iyo. Napakalupit ng puso mo. Siya ay hangal lamang. Kung hindi dahil sa pagkuha ng pamilya Lin, kailangan ko bang mag-grovel ng maaga sa umaga? Pero ngayon mas okay na. Ngayon may pera na ako. Hindi ko na kailangan tumingin muli sa mukha ng sinuman. Tamang ulat. Ang tunay na bill, hayaan ito sa iyo. Hanggang di tinitingnan mo ang mga record sa pananalapi ni Lin online, maaari mong alisan ng takip ang mga pahiwat. Tungkol sa susunod na mangyayari, wala itong kinalaman sa akin. Tandaan na ilipat ang pera. Narinig mo na ba lahat ng sinabi niya? Kung hindi mo naiintindihan ng malinaw. Mayroon akong isang pag-record dito. Maaari ko itong i-play muli para sa iyo, Linksy. Chang, totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Sa loob ng maraming taon. Ginamot ka namin ng mas mahusay kaysa sa aming sariling anak na babae. Ngunit kinagamot mo ang aming ina sa ganitong paraan. Ito ang lahat ng mga bitag na sadyang itinakda ni Linksy para sa akin. Ang sinabi ko ay hindi totoo. Nakita namin ito sa aming sariling mga mata. Paano ka mga nahas na makipagtalo? Ama, pakinggan mo akong magpaliwanag. Lumabas ka dito! Ito ang aking ikasyam na araw. Ang lahat ng mga taon ng pabor na ipinakita namin sa iyo, hindi inaasahan. Ito ay kung paano mo bayaran sa amin ng isang malamig na balikat. Pabor. Maganda eh. Kinatrato mo lang ako na parang alagang hayop. Tinatrato ka nila. Ang gabi, masaya ka. Ayos lang. Kung hindi ka masaya, sipain mo ako ng 2 beses. Mga taon na ito, palagi akong nasa gilid. Natatakot na kung hindi masaya ang mga tao, paalisin nila ako sa bahay. Salamat. Matagal na kitang sawa! Inialay ng iyong kapatid ang kanyang buong kinabukasan para sa iyo. Ganyan talaga ang iniisip mo sa akin. Sino ang natatakot na maging mangmang? Umilo si Master Tang. Hinahabol ba natin ang kamatayan tulad nito? Sapat na ang panonood ng dula. Dapat akong umalis. Linsen, tumigil ka doon. Siyaw Mao, iwanan mo si Kentiksu. Ito ang radyo ni Lin, maaari naming inantad ang mga ito. Bakit hindi ka sumakay ng kotse? Hayaan mo akong umalis. Alam kong palagi mo akong sinasaktan. Hayaan mo akong umalis. Lin sa balas. Hindi ka makakatakas kailanman. Lujington, Ikaw ay baliw. Candy. Noong una mo akong ginali. dapat mong asahan sa araw na ito kapag ang mga emosyon ng host ay napansin bilang abnormal at ang mga agarang hakbang laban sa kaugnay na tao na si Lu Jingshen ay malapit ng makuha. Maghintay sandali. Jiluo! System, anong ginawa mo sa kanya? Pinatumba lang siya. Host, huwag kang mag-alala. Host, baguhin ang masamang babae side character mission. Basic pagkumpleto tungkol sa upang ipasok ang detachment phase. Mangyaring maghanda, host. Ngunit ang pamilya Lin ay hindi pa nasira. Ang
Ang pangunahing babaeng karakter, si Lin, ay nagbabanta pa rin kay Lindsay. Bakit kailangan nating bumalik ng mabilis? Host, ang iyong misyon ay nakumpleto ng maayos. Sina Linjaya at Lian isang an ay hindi na nagbabanta kay Lindsay. Isusumit ko ang pagsusuri sa pangunahing sistema. Inaasahang babalik sa loob ng 3 araw. Sa panahong ito, hindi ko mapangasiwaan. Nangyaring sumunod sa mga prinsipyo, host, at maiwasan ang pagbuo ng emosyonal na mga attachment sa mga karakter. Iyon ay pagkatapos. Iyon ay kapag nagising ka. Salamat! Pinatumba mo ako. Hindi ko ginawa. Nahimatay ka sa sarili mo. Mingxi, ano ba talaga ang kinatatakutan? Isusumite sa pangunahing sistema para sa pagsusuri, inaasahang babalik sa loob ng 3 araw, kung saan hindi ito maaaring magbigay ng pangangasiwa. Mangyaring mag-host, sumunod sa mga prinsipyo at maiwasan ang pagbuo ng emosyonal na mga attachment sa mga tsara paglinang ng damdamin. Tama. Wala rin dito ang sistema. Ano pa ba ang kinatatakutan ko? Natatakot ako sa iyo. Jing Elu ay hindi magagawang upang mahawakan ito. Ikaw! Auntie, so dalhin up ang pagkain mamaya. Pupunta ako sa trabaho. Pagkatapos ay makatitiyak ka, maghihintay ako dito ng masunurin hanggang sa bumalik ka. Bakit ka naging masunurin itong mga nakaraang araw? Tinanggap ko ang kapalaran ko. Ang pagiging isang tamad na tao ay hindi rin masama. Siya Oxy, o kailangan ko ngayon magmadali sa kumpanya. Isinasaalang-alang ang oras. Ang sistemang ito ay dapat na bumalik sa lalong madaling panahon. Lu Jingchen, miss na kita. Host, anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Hinihintay ko lang na bumalik ka. Host, ang iyong malapit na pakikipag-ugnayan sa mga karakter ng libro ay malubhang lumalabag sa mga panuntunan sa pagtawid ng libro o well. Ilang araw ka nang wala. Wala ka lang masabi. Dahil ang host ay hindi sumusunod sa mga patakaran, ang sistema ay magkakaroon din ng bahagyang mga hakbang sa pandaraya upang maalis si Lu Jingshen gamit ang kamay ng lalaki. Ano ang mayroon ka? Halika sa akin, huwag pumunta sa Lu Jingshen. Ang impormasyon sa pagkumpleto ng gawain ng host ay naiulat sa pangunahing sistema. Handa na para sa teleportation anumang oras. Huwag kang mag-alala, host. Kapag tinanggal namin ang kontrabida Lu Jingshen, maaari naming magpanggap walang nangyari. Gahanda ng alamat. Sa ibang salita, hindi mo na ako mapipinsala. Ano ang gagawin mo? Halika! Kung mayroon kang mga guts, electrocute ako. Maghintay hanggang dumating ang iyong pangunahing sistema. Titingnan ko kung paano mo ito ipapaliwanag. Tulad ng inaasahan, tama ako. Kapag tapos na ang gawain, dapat mong tiyakin ang aking personal na kaligtasan. Nasaan na si Lu Jingsheng ngayon? Ano ang gagawin mo sa kanya? Sa tingin mo, hindi mo talaga ako kayang takutin, di ba? Pagkatapos ay subukang pigilan ako. Kahit na pumunta ka doon ngayon, huli na. Kinamumuhian mo ba ako? Ikaw na walang kwentang babae ay sinira ang aking mga plano ng maraming beses. Gusto mo ring mamatay? Lashin, hold on. Dadalhin kita agad sa ospital. Hanggang okay ka lang. Lu Jingshen, sinabi ko sa iyo na mananatili ako sa tabi mo magpakailanman. Sa pagkakataong ito ako ay mali. Dapat ay natagpuan ko ang isang mas mahusay na batang babae para sa... Anong kalokohan ang sinasabi mo? Dadalhin kita sa ospital ngayon. Aalis ako dahil nagmamalasakit ka sa akin. Kung magkita ulit tayo, mahal na mahal kita. Hindi alam ang paalam. Pumunta ka muna. Pagpupulaw. Ang mga simpleng sandali na iyon, napagtanto ko lang sila mamaya. Hindi ka nagbago para sa unang pulong na ito. Sinubukan kong baguhin ito. Ito ay isang panaginip. Pero ay...
Wow! Ang kotse na ito ay hindi mura. Tingnan ito. Itigil ang pagtitik. Ang mga mamahaling kotse ay hindi nag-aalala sa amin. Dr. Lee! Dr. Lin, ito ang iyong kotse. Bagong pinalitan, mukhang maganda. Queen, ikaw na ang flirt. Kailan mo kaming dadalhin para sa isang biyahe ng magkasama? Ngayong naging successful na ang kapatid ko. Bibigyan ko kayo ng kotse. Wow! Ano ang nangyayari doon? Dr. Lee, hindi ka ba dumating? Hindi ko alam na ang lalaking ito ay tumangging tanggapin ang kanyang asawa ay nagsilang ng isang anak na babae kahit na walang pagsubok sa paternity na pinipilit na patayin ang bata. Sa kabutihang palad, maaari siyang dumating at mabilis siyang darating. Hindi ko inaasahan na may mga pamilya pa rin na pabor sa mga anak na lalaki sa mga anak na babae. Bakit pamilyar ang tunog na ito? Ikaw ang doktor. Ako ay malinaw na isang anak na lalaki, ngunit nagdala ka ng isang pera hukay. Kasalanan ng iyong ospital, walang silbi kang doktor, mamatay na. Walang paraan! Mawala! Lu Jingchen. Kilala mo ako. Tagal lang hindi nakikita.